loob ng eskwelahan, ha? Hindi ko inaasahan na magkakaroon estudyante gaya mo ang Susaki Private High School. Late kayo ang pumasok, umuwi ka pa ng maaga. Tapos ang hilig mo pang makipagbasa ng ulo. At hindi lang yun, lagi pa kita nahuhuling natutulog sa klase ko. Yamada! Ryo! Bakit ganyan ang ugali mong bata ka? Teacher, ito na po ang class journal. Oo, sige. Magaling si Raishi. Magaling. Excuse me, sir. Kita mo yan? Bakit hindi ka tumulad sa kanya? Gayahin mo siya. Magalang na bata. Mataas ang grado. Eh, ikaw, kabalik na lahat. Wisit na babae. Pasikat na lang lagi. Tandaan mo, ha? Kapag naulit pa ito, pasensyahan na tayo. Siya na naman, kahit kailan pasaway talaga. Sinabi mo pa, second year problem child. Hello? Sige, pupunta na ako dyan, ha? Hintay mo ako. Mga puwisit. Umalis pa man din ako sa dating eskwelahan para walang makakilala sa akin. Pero parang nasa middle school din ako nito, eh. Kala ko pa man din, mag-i-enjoy ako dito, hindi pala. Ha? Ang honor student. Anong nangyari? Sandali. Patay na ba ako? Ha? Ano to? Hindi naman ako patay. Nasa infirmary ako. Hindi! Hindi! Bakit naging kamukha ko na siya? Hindi pwede. Hindi ako papayag na nasa katawan ko siya. Yun! Lang! Isa pa. Ano bang nasa isip niya? Papasok siya sa eskwela na gano'n ang itsura. Nakakapagtaka naman. Hindi naman siya ganyan, di ba? Ang alam ko, maloko siya, hindi ganyan. Teacher, sa kasong ito, posible ba na i-substitute ang mga sagot sa letter A at C? Oo naman, pwedeng gawin yun. Ibig sabihin, ang sagot sa problem X ay magiging A. Ano bang ginagawa mo rito, ha? Halika mo rito, dali! Loko talaga yun, Hoy, ba ginagawa niyo? Sabihin mo nga sa akin kung anong nangyari. Ipaliwanag mo kung paano at bakit nagkapalit ang katawan nating dalawa. Hindi ko alam. Anong hindi ang sinasabi mo? Sa itsura mong yan, alam kung alam mo ang nangyari. Kaya sabihin mo na kung paano ito nangyari sa ating dalawa. Siguro, Siguro ano? Sabihin mo! hindi ko maipaliwanag kung ano ang nangyari. Kung paano tayo nagkapalit. Pero, Ha? alam ko kung paano maibabalik sa dati ang lahat. Ha? Sa tingin ko, posibleng nangyari lang ang lahat ng ito nung pareho tayong nahulog sa hagdan. Kaya, pwede tayong bumalik sa dati kapag ginawa natin ulit yun. Sobrang hina na ng utak mo kapag hindi mo pa naintindihan yun. Alam mo, ikaw ng pinakamayabang na taong nakilala ko. O sige, halika na, pumunta na tayo sa hagdan. Hindi pwede. Ha? Wag muna. Kasi pareho ulit tayo mawawala ng malay. Hindi na ako pwede mawala ng matagal sa klase. Anong sabi mo? Ibig sabihin, ganito na lang tayong dalawa habang buhay? Ayoko rin naman. Isa pa, ayoko na may nakaipit sa pagitan ng hita ko. Ano? Tinignan mo! Pagtapos na lang ng klase, Mamaya pa? kasalanan mo to. Nangyari to dahil hindi ka nag-iingat sa pag-akyat sa hagdan. Kaya wala ka na magagawa kundi sumunod sa gusto ko. Oo, alam ko yun, pero... Hindi na nakakatuwa ito nangyayari sa akin, ha? Ano naman ang gagawin ko sa katawan na to? Wala akong mag-isip. Sandali nga. Ayos, pagkakataon ko na to ngayon. Si Raishi! Kumusta ka na, Shiraishi? Malalim yata ang iniisip mo. May problema ka ba? Pwede ba ako makatulog sa'yo? Sabihin mo lang. Kadiri naman. Pero, hindi ako pwedeng magpahalata nito. Okay lang ako, guys. Sorry, excuse me.
Anong problema niya? Kakaiba ang kinikilos niyo ngayon ah. Ay, ayoko ng ganito. Gusto ko nang bumalik sa katawan ko. Hoy! Nandito ka lang pala, Shiraishi. Ha? Ano bang ginagawa mo dyan, ha? Kanina ka pa namin hinahanap, Ikaw pala, Rin Sasaki. Kumusta? May dala akong lunchbox dito para sa'yo. Halika, sabay-sabay na tayong kumain. Kailangan ko muna silang sakyan. Sige, tara, kumain na tayo. Salamat sa pagkain! Ito pala ang lunchbox niya. Okay lang, kakainin ko pa din to. Oh, ano to? Pagkain ba to ng honor student? Masarap to, ha? Ayan. Sa palagay ko ngayon, kailangan na nating maghanda para sa next class. Anong klase to? Ganito ba ang notebook ng honor student? Ang gulo! O, ano na? Oh? Kailangan na namin bumalik sa room. Alam ko na. Bakit? Ganito pala ang nangyayari. Grabe, ang sama rin pala ng ugali ng mga babae, no? Mukhang kailangan na nga talaga natin bumalik sa mga katawan natin. Bakit naman? Sorry sa mga nangyari. Hindi ko naman gusto na malagay ka sa alanganin ng dahil sa akin. Hindi muna. Saka na tayo magpalit pagkatapos ng klase tulad na ng pagkasunduan. Ha? Isa pa. Ayaw mo mag-skip ng klase, di ba? Maghihintay ako. At saka isa pa. Gusto kong masiguro na hindi ka naguguluhin ng mga babaeng yon kapag nagpalit na tayo. Huwag ka na makialam, pwede ba? Ano? Mas lalala lang ang sitwasyon kapag nakialam ka pa. Hayaan mo na ako na lang umayos doon, huwag na ikaw. Please lang, huwag ka na lang makialam, pwede ba? Anong pinag-usapan niyo ni Yamada sa rooftop? Ay, naku, wala yun. Hindi na mahalaga para malaman mo pa. Aray ko! Akala mo ba makakatulong ang pakikipagkaibigan mo kay Yamada? Eh, wala namang kwenta yun. Asa ka pa. Ha? At sa palagay ko, alam naman niya kung anong mangyayari sa kanya kapag pinatulan niya at sinakta ng isang babaeng katulad ko. Talaga? Sa palagay ko. Teka, sandali. Bakit ganyan ang itsura mo? Huwag mong sabihin, ha? Lalaban ka sa akin, ha? Teka, sandali. Kapag ginawa mo yan, mapapasama ka. Tandaan mo yan! Wala nga isang ito para magtanda. Siguradong hindi niya makakalimutan itong gagawin ko sa akin. Basta magtitigil siya. Ano ba yung ginagawa mo, ha? Buwisit ka talaga! Bakit mo hinarangan? Aray ko! Bakit mo ako sinapak? Ang sakit! Tumigil ka! Hindi ko na napigilan ang suntok ko kasi bigla ka humarang sa gitna namin! Sabi mo kasi sa akin, hindi mo gagawin yan, eh. Tumahimik ka! Kasalanan mo yan! Grabe! Ito na yata ang pinakamalalang araw na naranasan ko sa buhay. Yan nga rin sana sasabihin ko, eh. O sige na, ngayon pwede na ba tayong magbalik sa mga katawan natin? Hindi ka na uli guguluhin ng malditang yon. Hindi ko alam kung paano. Ano? Pero nung tumakbo pa palayo sa atin si Sasaki kanina, isa lang ang pumasok sa isip ko, buti nga sa kanya. Salamat sa ginawa mo, ha. Okay lang. Masyado naman diretso magsalita ang babaeng ito. O paano? Game na ba? Sige. Tulad ng inaasahan, makakabalik na tayo sa mga katawan natin. Para matapos na ang gulo. Huh? Huh? Hindi pa rin bumalik? Tara! Ulitin natin dalawa!
Sige! Isa pa! Isa pa! Please naman, bumalik ka na sa dati! Walang nangyari. Ibig sabihin, ganito na lang tayo habang buhay. Ayoko naman nun. Ano ang gagawin natin? Huh? Bakit ganyan ka? May isa pang paraan na hindi pa natin nagagawa ang dalawa mula kanina. Ano yun? Dali, sabihin mo! Nung nahulog tayo, naalala ko ang nangyari noon. Nag-kiss tayo. Ha? Ano ka? Bakit ko kailangan gawin sa'yo yun, ha? Sinaswerte ka ba? Hindi ako sure, pero ang alam ko, nadaganan mo pa nga ako noon. Subukan natin. Wala namang mawawala eh. Teka muna! Sigurado ka? Wala namang masama kung susubukan lang natin. Malay natin. Teka! Sandali! Hindi nga! Nakabalik na ako sa katawan ko. O, diba? Normal na uli ang lahat. Kailangan ko pang mag-aral. Bye! Ha? Teka lang! Ang babaeng ito. Pero ang lambot ng labi niya. Okay yun ah. Eto na. Sige. Oh, Nagpalit na naman tayo ng katawan ng ganun-ganun lang! basta secret lang natin to. Walang ibang pwede makaalam bukod sa atin. Oh? Nakakapagtaka naman. Kaya niya akong halikan ng ganun na lang? Hindi naman kaya. Alam mo kasi, nararamdaman ko na mahal na kita, Yamada. Hindi nga kaya. Malaking gulo oras na malaman nila na nagpalit tayo ng pagkatao para sa exam mo ngayon. Oo naman. Alam ko yun. Ayos to, ha? Okay din pala makipagpalit ng katawan kung minsan. Pwedeng araw-arawan to. Oy, Shiraishi! Kumusta ka na? Ha? Yan si Miyamura, sa student council siya. Ang sakit nga, pero ang cool niya. Oo nga. Kung okay lang, pwede ba kitang mahiram muna sandali? Hindi ba ang sabi mo makikipag-date ka sa akin ngayon? Ano? Sinabi niya yun sa kanya! Oo naman, hindi ko naman nakakalimutan yun eh. Siya nga pala, mukhang nagkakamabutihan na kayo ni Yamada. Uy, hindi naman. Magkasama lang lagi, nagkakamabutihan na. Okay, sabi mo eh. Malabo naman kasi talaga na ang isang honor student saka malokong si Yamada ay magkakasundo. Teka, anong ibig mong sabihin? Si Shiraishi, guys! Ano ginagawa mo rito, be? Okay ka lang ba, ha? Sila na naman, ang mga kumag! Okay lang naman ako. Sigurado ka? Kasi tingin ko parang hindi. Oo nga naman! Kaya sumama ka na lang sa amin, mag-enjoy ka. Easy lang! Okay lang ako, walang problema. Ano ba kayo? Sigurado ka ba talaga? Ikwento Oo mo nga, na. tutulungan ka namin sa problema mo. Ibigusan ko na itong tatlong to eh. Diyan ka lang sa likod ko. Ako na ang bahala sa mga lokong to. Panis na panis ka niyang mga yun. Ano nangyari sa'yo, Miyamura? Ano? Sasama ka na ba sa amin? Sige na, kami na bahala magpasaya sa'yo! Sige na, Shiraishi, please naman. Nakapag-visit kayo sa ganang ng mga! Yan sa pool! Aray ko! Gusto ko na namin makausap. Ganito pa ginawa mo sa amin. Hindi ka na makakikinang mo sa amin. Ano raw, pabor? Alam mo, pamilyar sa akin ang sipa na yan, ha? Nakita ko na yan. Ha? Anong sinabi mo? Isa pa, gusto kong malaman mo na hindi ako humingi ng date sa'yo kahit na kailan. Iyon ang totoo. Ngayon, kumbinsido na ako na ikaw, si Yamada, hindi ba? Teka, ano ba yung sinasabi mo? Hindi ko alam yan. Saka paano mangyayari yun? Bakit kailangan ko maging si Yamada? Nandiyan ka na pala, Shiraishi. Sandali, ano ba nangyayari dito? Shiraishi, hindi pala mali. Hindi niyo naman kailangan itago pa ang totoo. Siya nga pala, gusto niyo ba sumamang dalawa sa akin?
Kaya pala habang nag-e-exam ako kanina, wala ka sa loob ng classroom. Tapos ngayon nalaman ni Miyamura ang sekreto natin. Ano bang nangyari? Sorry. Ay, huwag nyo nang isipin pa yon. Tanggapin nyo na lang ang proposal ko. Anong proposal? Ganito, ipapahiram ko sa inyong dalawa ang kwartong ito. Ha? Ipapahiram mo sa amin? Para saan? Bakit? Hindi ba obvious sa inyo? Kasi kailangan nyo ng isang pribadong lugar para magpalit kayo ng katawan ninyo, hindi ba? Pag nag-kiss? Okay. Kiss pala, ha? Kailangan bang mag-kiss? Ang daldal mo kasi. Pagtindi mo naman manghula, wala akong sinasabi ah! Makinig nga kayo sa akin. Hindi nyo na itatanong, ang lugar na ito ay dating room para sa Supernatural Studies Club. Kaya lang kasi, ako lang ang member kaya isasara na. Pero kung kakailanganin ninyo, pwede nyo itong gamiting dalawa. Kahit anong oras pwede kayo magpunta rito. Pero meron akong tanong na gusto ko munang masagot ninyo. Bukod sa inyong dalawa, naranasan nyo na ba na makahalik ng ibang tao? Ha? Ano ba namang klaseng tanong yan? Ako wala pa. Ikaw naman, Yamada. Ha? Ang totoo niyan siya ang first kiss ko. So first time pala kayo makahalik na dalawa. Ibig sabihin may posibilidad. Huh? Posible na kung ibang tao mahalikan ninyo, pwedeng sa kanila naman ito mangyari, hindi ba? Dahil dyan, subukan natin. Pwede mo akong halikan ngayon, Shiraishi. Pwes ayoko, hindi pwede. Di kay Yamada na lang. Ano sabi mo nga ako na lang? Hindi, no? Tayo mag-aalikan. Sapa ka na lang. Ano? Gusto mo? Sige na, gusto ko rin makita eh. Para malaman natin ang mangyayari. Ano? Teka, sandali nga lang. Baka pwedeng ibahin na lang natin ang bundang paligid para ganahan ako. Aba, nagkapalit nga kami ng katawan, ha? Ang lupit din ng katawan ni Yamada. Hindi totoo to! Ibig sabihin, meron ding nakaipit sa pagitan ng binti. Baliw! Siyempre naman meron, no? Siya nga, meron din, oh. Tingnan mo, oh. Buisit ka! Bakit kailangan mo pa silipin yan? Nagbalik na! Ang galing, no? Sa tingin ko, magkakapalit kayo ng katawan ng kahit na sinong halikan mo. Aba, malay ko! Hindi ko pa naman nasubukan ah! Sige, kung ganun, magyayaya ako ng ibang babae rito. Kailangan mo halikan, Yamada, para malaman natin ang totoo. Please, huwag mong gawin yan, Miyamura. Ha? Bakit kaya ayaw niya? Bakit niya kinukontra? Ha? Hindi naman kaya... Ayaw kung may ibang babae na halikan si Yamada. Hindi ako papayag. Oo nga, no? Sa oras kasi na malaman ng iba, malaking problema. Kaya dapat, itago na lang natin sa ating tatlong sekretong ito. Nick, hindi naman pala ganun eh. Ibig ba sabihin yan, pumapayag na kayo sa proposal ko na sumali sa aking club? Tama ba ako ng palagay? Teka nga! Bakit ba pinipilit mo kami sumali dyan sa club mo, ha? Kapalit ng pagpapahiram ko sa inyo ng kwartong ito, gusto kong makinig din kayo sa gusto ng student council kung minsan. Hindi na masamang deal yun, hindi ba? Para sa'yo, Shiraishi, okay lang ba? Wala namang problema sa akin. Isa pa, mukha namang masayang sumali sa isang club, hindi ba? Ikaw ang bahala. E di sumali na lang tayo. Kung ganun naman pala, edi simulan na natin. Mula ngayon, ang Supernatural Studies Club ay muling bubuksan. Si Shiraishi ang club president. Ako ang vice president. At si Yamada, member lang. Member lang? Wala man lang ang posisyon? Ha? Nag-resume na ba ang activity ng Supernatural Studies Club? Kung bukas na kasi ulit ito, gusto kong sumali sa inyo. Nag-resume na ba ang activity ng Supernatural Studies Club? Kung bukas na kasi ulit ito, gusto kong sumali sa inyo. Ano ba? Narinig niyo ba ako? Ang sabi ko, gusto kong sumali sa Supernatural Studies Club. Pwede ba? Ano? Paano gagawin natin? Ano pa ba? Hindi naman tayo pwedeng tumanggi sa gustong sumali sa club. Pagagalitan tayo kapag ginawa natin yun. Wala tayong magagawa kundi tanggapin siya. Siya nga pala, anong research ang ginagawa ng Supernatural Studies Club ngayon? Huh? Ang totoo niyan, ngayon pa lang kami uli nagpaplano eh. Sumali kami pero ang totoo niyan, wala naman talaga kaming alam sa supernatural phenomenon eh. Huh? Talaga? Totoo ba yun? Kung gano'n akong bahala dyan. Dahil ako, kaya ko magbali ng kutsara. Tingnan nyo. Tingnan nyo maigi, ha? Ha? Sigurado ka ba? Okay na. Kitams, nabali ko na. Paano? Pinersa mo eh.
ipapakita ko naman sa inyo ang UFO na to na napicturean. Ano nakikita ng babaeng to? Heto mas malupit. Ang Materi Stone na nagmula pa noong Mesopotamian Civilization. Pero parang malaking graba lang ang isang ito ah. Ipinakita ko sa inyong lahat yan dahil espesyal kayo para sa akin. Sa susunod, hayaan ko kayo mahawakan ng matagal ang mga collection ko. Okay. Sige, next time na lang. Nakakabalik din ang grupong ito, no? Si Shiraishi na honor student at number 1 ngayong taon. Si Miyamura na nasa student council. At si Yamada naman, wala lang. Bakit sa akin wala lang? Magiging super busy tayo mula ngayon. Huh? O sige, babalik muna ako sa classroom, ha? Mamaya uli! May diferensya ba ang babaeng yun? Bakit ganun yun? Paano na? Anong gagawin natin? Sa itsura pa lang nun, tiyak ako. Mahihirapan tayong ipaliwanag na kwarto lang ang kailangan natin at hindi naman talaga club. Hindi naman pwedeng malaman niya ang sikreto nating tatlo. Siguro, huwag ka nalang pahalata na may kakayahan kang makipagpalit ng katawan. Yun ang pinakamagandang gawin. Palagay ko, magpanggap na lang tayo ng miyembro ng club na interesado sa Supernaturals. Ipakita natin sa kanya ang ganun. Oo nga, kaya lang. Pakitulungan naman ako, Yamada! Teka! Ano ba yung inakot mo rito? Kasha! Tingnan mo nga ang kwartong ito. Sa tagal lang hindi ginamit, nagbuka ng bodega. Kaya maglilinis ako. Ha? Tingnan mo nga ito, oh. Mukhang kailangan ko rin ayusin ang mga gamit. O ayan, Yamada. Dalhin mo na sa labas yan. Ha? Bakit naman ako? Aba, club member ka, di ba? Tungkulin mo linisin ang kwarto. Sundin mo na lang siya para magamit yun na tong kwarto. Pampihira. Huwag sanang mauwi sa problema ito. Pambihirang babae yun. Ako patuloy na napagod. Ngayon pa kung kailan na may magagamit na kaming kwarto. Kapag nandun siya, edi hindi na kami makakapagpalit ni Shiraishi. Ha? Ang mga pangalang ito ang kukuha ng supplementary exam. Teka, pangalan ko nakasulat ah! Naloko na, exam ko na pala ngayon! Hoy! Naitapon ko na yung mga... Nasaan na yun? Umalis na ba siya? Umalis na. Pero nakita ko kanina naglilinis lang siya dyan. No, ganun ba? Mabuti naman. Sabi ni, hindi naman magtatagal dito yung babaeng yun. Marami-rami kaming pagkakataon para magpalit ng katawan. Huh? Gusto mo magpalit tayo kasi exam mo ngayon, no? Oo, Okay sana. lang sa akin, walang problema. Oh, talaga? Oo nga. At saka, isa pa, matagal-tagal na rin natin hindi yan ginagawa. Talaga? Eh di ayos. Ha? Tara na. Sige. Hoy, Yamada! Tinapon mo na lahat ng basura? Oh? Oo naman. Please naman, oh. Hanapan mo ako ng basahan, ha? Ha? Basahan naman ngayon? Sige na, sakyan mo na lang. Hoy, ito ng basahan mo. Oh? Huh? Lumabas uli siya? Tara, hanggat wala pa siya. Yamada! Yung basahan! Nandyan! Hanap ko naman ng floor wax, oh. Maglalampaso ako. Nasaan yung floor wax? Pahingi ng banda ng tubig. Bakit lang ko na ulit ang basura? Naibigay ko na lahat sa kanya. Wala na sigurong istorbo. Ano ba? Pwede ba tigilan mo na nga ako? Ibig sabihin, hindi pa rin pala kayo nagpapalit. Huwag mo nalang ipilit kung hindi talaga uubra. Hindi ko pwedeng gawin yun. Namimiligro ang grades ko ngayon dahil sa exam. Subukan mo na lang kayong mag-aral. O, Yamada! Naitapon mo na ba yung basura? Siya nga pala, ito. Meron akong isang importanteng trabaho na ipagagawa sa'yo, okay lang? Huh? Ano yan? New member registration? Oo nga pala, nakalimutan ko ito, ha? Sige, ako na mag-aabot ito sa student council. Hindi. Dali mo na yan ngayon. Kailangan ko na kagad yan. Sige! Dahil dyan, magtatagal siya sa labas. Napakadaldal pa naman ng student council president natin. Sa palagay ko nga, makakabalik siya rito pagkatapos pang tumuloy ng warning bell. Ang galing mo talaga, Miyamura. Pero syempre, pampatagal lang naman yun. Hindi pa rin natin siya pwedeng tanggihan na sumali sa grupong ito, no? Sige na, Yamada. Gawin na natin. Magsisimula ng klase. Oo, sige. Sa bagay na yan, mukha ngang wala nang ibang lugar na pwede yang gawin. Huh? Naloko na. Bakit nandito ka na? Nasaan ang registration? Nagpunta ako, pero nakalak ang office ng student council. Ano? Kaya pala hindi magandang pakiramdam ko. Parang wala ni isa sa inyo ang interesado sa supernatural. Wala nag-iisip sa inyo ng activity. Ito palang dahilan. Ang saya ko pa naman. Dahil nandito ako. Teka, sandali lang. Ganito kasi. Magbabayad kayo. Pagbabayaran ko kayong lahat. Magbabayad kayong lahat sa ginawa niyo! Teka, ano ba?
dyan si Shiraishi, kundi bagsak ako sa exam. Istorbo lang tong si Ito eh. Ha? Ano kaya to? Totoo daw yan eh. Hindi naman ako naniniwala. Ha? Ano kalokohan to? May nakakita raw na naghahalikan si Yamada at Shiraishi. Kalokohan yan. Baka may relasyon yung dalawang yun. Malabo yun. Ano? Hindi naman ako naniniwala dyan kasi sa akin may gusto yung si Yamada. Oh, talaga? Ay nako, hindi nyo lang alam kung paano niya ako pinagtanggol ng isang araw. Uy, nabasa niyo to. Si Yamada raw at si Shiraishi nag-kiss, oh. Pabira, meron pang flyers. Akin na yan. Uy, akin yan. Puisit. Wala na sa kontrol ang nangyayari. Sino naman kaya may gawa nito? Teka, huwag mo sabihin na kalimutan mo na ang nangyari kahapon. Oh, ikaw? Sinabi ko naman sa inyo, di ba? Na pagbabayaran ninyong lahat ang ginawa niyo sa akin. Ngayon, ako naman. Ito, ikaw ang may gawa ng lahat ng to. Gusto kong malaman mo, hindi mo ito basta malulusutan. Ano ka mo? Bahala ka na dyan. Pagsisisihan mo na lang ang ginawa niyo sa akin pag naloko. Oh, puisit. Kapag hindi ko to napigilan, kakalat ang kwento. Totoo kaya ang kwento? Ang masama, lahat ito, babagsak lahat kay Shiraishi. Posible yun. Akala ko naman kung anong dahilan na at pinatawag mo ako rito. Yun pala, gusto mo lang i-atras ko ang pagkalat ng balita? Oo. Pwede ba wag akong ganyanin mo? Alam mo hindi mangyayari yan dahil lang nag-sorry ka. Ganun ba? Sinasayang mong oras ko. Alis na ako. Pues hindi ako papayag na umalis ka na lang dito basta. Kung lalabas ka ng kwarto, kailangan mo akong halikan. Anong ibig mo sabihin? Halikan ka? Nababalik ko na talaga, ano? Para ano? Huwag ka lalapit! Kahit ipilit mo, hindi mo ako pwedeng halikan! Huwag ka lalapit! Bastos! Huwag! Huwag! Lumayo ka sa akin! Huwag! Anong nangyari? Anong ginawa ko? Huh? Ano nangyari sa akin? Pasensya ka na dito. Wala na akong ibang paraan kundi gawin to. Medyo nasaktan lang kita, kaya pasensya ka na muna sa akin, ha? Grabe ang ibig sabihin. Pwede pala ako makipagpalitan ng katawan kahit na kanino. Wow! Pagkakataon ko na para bawiin ang kwento gamit ang katawan na ito. Ha? Yung halikan ni Yamada at Shiraishi? Maniwala kayo! Oo nga, sinabi ko yung kanina, pero ang totoo, niloko ko lang kayong lahat sa kwentong yun. Oo nga, narinig ko yung kanina. Oo, narinig namin yun. Oo, kaya nga. Ang sinasabi ko, chismis lang yun. Hindi yung totoo. Maniwala kayo sa akin. Oo nga, alam kong hindi totoo yun. Huh? Chismis? Oo, hindi totoo yun. Ah, oo na, sige. Okay, sabi mo eh. Hindi ako makapaniwala. Akala ko sobrang kumalat na yung balita tungkol sa amin. Huh? Ayun siya. Kilala nila si Shiraishi. Kakausapin ko sila. Yung chismis na kinalat mo kaninang umaga? Oo, yun nga. Ang totoo niyan, namalikwatan lang pala ako noon. Sorry. Saka wala naman talaga relasyon ng dalawang yun eh. Promise. Kaya wag yung iiwasan si Shiraishi mula ngayon. Okay lang? Ano ba tinatawa-tawa yan dyan? Hay, ano ka ba naman? Huwag kang mag-alala. Alam na ng lahat yan, huh? Anong ibig mo sabihin? Hindi mo na kailangan mag-alala. Kasi wala namang naniniwala sa chismis na kinalat mo sa buong campus. Ha? Sinabi mo rin nung isang araw na may aliens dito sa school, hindi ba? Maniwala ka sa akin. Wala naman talaga naniniwala sa'yo. Uy, teka, sadali lang. At kung palagi kang ganyan, asahan mo na wala nang makikinig sa'yo kahit kailan. Anak ng bako. Bakit nakipagpalit pa ako ng katawan sa kanya? Tama na to. Kailangan ko na magbalik anyo. Ano? Shiraishi! Miyamura! May problema! Ito? Bakit? Tulungan niyo ako! Nawawala siya! Hanapin natin! Teka, sandali lang muna ito. Wala kaming alam sa nangyayari. Ipaliwanag mo. Hay! Pambihira! Doon tayo sa kwarto mag-usap! Dali! Pero hindi ko inaasahan na pwede kang makipagpalit ng katawan sa iba, ha? Oo nga. Pero ang plano ko lang sana bawiin yung kwentong ikinalat niya kayo ng umaga sa campus. Pero kilala mo naman ang pagkatao ni Ito, na sinungaling, di ba? Kaya walang nakikinig sa mga kwento niya. Oo nga. Pero bakit iniiwasan ng karamihan si Shiraishi? Ayoko naman mangyari yung ganun. Oo nga. Hindi ko pa ba nasabi sa inyo? Magkakaroon tayo ng achievement test. Kaya naman, walang pwedeng kumausap sa akin ngayon. Hindi nga. Totoo. Ganito kasi yun.
Nung nagpalit kami ng katawan, iniwan ko lang siya dyan na natutulog. Sinigurado mo ba na nakalak ang pinto dito? Nakalak, sure ako. Baka naman, sa bintana siya nagdaan. Sa bintana? Palagay ko kakayanin niya yun gamit ang katawan mo. Teka, ano ako, si Superman? Kung nakalabas nga siya, ano naman kaya ang gagawin niya? Sandali! Hindi naman kaya... Hoy! Yamada! Buisit! Saan kaya punta ang babaeng yun? Siya nga pala. Bakit ganun kumilo si Yamada? Grabe, sobrang tagal niya sa harapan ng salamin kanina. Ang weirdo na nga eh. May problema ba doon? Uy, makinig kayo sa akin! Napansin nyo kanina? Parang may pinapractice na kilos kanina si Yamada. Galing akong kalawakan para supuin ang kasamaan. Ay, hindi. Ako ang hukom ng mundo. Parang hindi pa rin magaling. Ano ginagawa mo nagpapakahiro? Nung nakita ko nga, na-shock talaga ako eh. Huwag niyo sabihin, nakita ko talaga siya. Nagpa-practice ng finishing move niya. Supersonic Fist! Plasma Headbutt! Crashing Tornado Kick! Tigilan mo na yan! Hoy, Yamada! Miyamura, Sinubukan ko na rin ikutin ng buong eskwelahan. ano nangyari? Ay, wala siya eh. Sa tingin ko, kailangan muna natin pag-aralan ang buong sitwasyon. Sana nga ganun talaga. Sigurado ako dyan. Mukhang hindi niya naman ikinuwento ang palitang naganap eh. Sa palagay ko, may aayusin siyang insidente gamit ang katawan mo. Parang ganun na nga ang plano niya. Ganito, Yamada. Alamin mo kung anong meron kay Ito. Sige. Halika na, tutulungan kita. Teka, sandali lang. Ano ba ginagawa mo? Miyamura, tumigil ka Halika nga. rito. Ako nang titingin, sandali lang. Ibuka mo yung binti mo, dali. Ka dyan, ano ka ba? Aray! Cellphone? Tingnan niyo, oh. Iyan na yun. Sabi ko na nga, be. Sigurado ako, diyan pupunta ngayon si Ito. Bakit naman niya gagawin yun? Yamada, tingnan mo yung susunod na text. Billing statement na ng mga item na pinapakita niya sa atin, ha? Sa palagay ko, naloko siya sa pinagbilhan niya. Panloloko talaga to kahit na saan mo tignan. Ang pinagtataka ko, bakit gustong-gusto niyang magkaroon ng mga ganyang bagay? Dahil siguro sa hilig niya sa supernatural. Oo nga, nandun na tayo. Pero di ba parang may mali? Dinala niya ang lahat ng ito sa school at sigurado ako na may dahilan siya kaya niya ginawa yun. Sa palagay ko, binili niya ang lahat ng yun dahil meron siyang gustong gawin. Merong gustong gawin? Hoy, Yamada! Nababaliw ka na ba, Yamada Ryu? Ikaw rin ang may kasalanan kaya ganyan. Sino ba naman ang mag-aakala na ang isang Yamada pala ay duwag? Kawawa ka naman. Nakakaawa nga siya, no? Ha? Ikaw pala yan, Ito. Tagal na kitang hinihintay, ah. Ano ba ang papel nito sa'yo? Bodyguard mo? Talaga lang, ha? Ngayon, kailangan mo na akong bayaran sa utang mo. Hindi! Ano sabi mo? Hindi ko na kailangan ng mga peking yan. Kunin mo ng lahat. Hoy, hoy! Ano ba to sa akala mo, lokohan? Ibinenta ko sa'yo yan dahil ang sabi mo sa akin, kailangan mo yan. Sabi mo, gagamitin mo yan para magpasikat sa school, di ba? Wala na kasing naniniwala sa kanya. Dahil ang alam lang lahat, sinungaling siya. Halika rito! Hindi mo ba kami kilala, ha? Ngayon makikilala mo na kami. Ilagay mo dyan sa kokote mo na nakakompromiso ka sa amin. Dadalhin mo na yan sa susunod, maliwanag? Ganyan pala kayo. Pumapatol sa babaeng walang laban. Naturingan pa man din kayo mga lalaki. Aba, anong sabi mo? Hoy! Ano ba ginagawa niyong dalawa? Kaya itong bayad ko, tanggapin mo! Crashing tornado kick! Aray ko! Aray ko! Ha? Aray ko na! Sato! Ay, kawawa naman ito. Sorry talaga. Kasi naman, nagkamali ako ng akala sa inyong lahat. Sorry sa pagkakalat na maling kwento. Sorry. Kalimutan mo na yon. May kasalanan din kami sa'yo kasi hindi namin pinaliwanag sa'yo ang lahat. Pero ang lakas ng loob mo makipag-away sa mga lokong yun, ha? Aray ko. Akala ko kasi magugulpi ko sila gamit ang katawan mo eh. Hindi lahat ng away pwedeng daanin sa katawan ko. Hindi ko naiintindihan ang ibig mong sabihin. Okay, sige. Aalis na ako rito. Paalam na. Ha? Hoy, sandali! Salamat sa lahat na nangyari. Sandali lang muna. Ngayon alam mo na lahat ng sikreto namin. Hindi ka namin papayagang umalis ng grupo. Kaya ngayon, Ito, miyembro ka na ngayon ng Supernatural Studies Club. At dahil wala na akong choice, tatanggapin kong alok mo sa akin. Eh di wow! Utang na loob ko pa? Ano? Ba't nagmamahanga ka pa? Lakas na loob mo! Okay, Yamada. Meron akong gusto ipagawa sa'yo ngayon.
Ha? At dahil ayaw mo na naggugulat tulad dito, bakit mo ako tinulak? Anong problema mo? Huh? Successful ang switch ninyo ni Aurora. Very good. Sa susunod, pwede ba magsabi ka? Hindi naman mahirap yun, di ba? Sabihin mo na lang pag tapos na. Hindi ka man lang magagalit. Ngayon naman, subukan niyo makipagpalit mula sa katawan na yan. Game! Pwede ba makinig ka muna sa akin? Sandali Ayos, lang! Yamada! Ngayon naman, dito ka sa aking mga bisig. Naku, tigilan mo nga ako! Umayos ka! Oh, ano bang problema? Sinusubukan lang naman natin ating kakayahan. Okay, Yamada. Para ito sa kapakanan ng ating club, kaya galingan mo, ha? Ay, oo, sige na. Payag na ako, basta para lang sa research to, ha? Oo nga. Wow! Ang exciting nilang tignan! Pero ang totoo niyan, sila Yamada at Miyamura nag-ahalikan. Pambihira, ano? Tumawid ako mula kay Shiraishi papunta kay Miyamura. Ibig sabihin... Ay, Yamada? Cute ba ako sa paningin mo? Pwede ba? Huwag mo nga gawin yan dito, nakakadiri! Please lang naman, oh! Sorry, pag-iisipan ko muna to. Ay, naku, magtiwala ka nga muna sa akin. Master ko ang switching. Bakit kasi hindi na lang kayo makinig sa akin, eh? Masyado pang maaga para sumuko. Ayos! Nandito ako ngayon sa katawan ni Miyamura. Ang galing! May supernatural phenomena sa loob ng shorts ko! Baliw! Meron din ganyan kanina nung nasa katawan kita! Okay, ang susunod na combination ay sina... Okay, tayo na. Oo. Grabe, ang bilis ng kabog ng dibdib ko. Pareho silang babae, pero sa loob, parehong lalaki. Ganda rin pala ng katawan nitong si Ito, ha? Pwede ba? Huwag mo namang hawa-hawakan yan! Ayos! Eto ulit tayo! Kailan ba matatapos to? Supernatural Studies Club. Ang balita ko si Miyamura ang president ng club na to. Oo, parang ganun na nga. At ito pa ang balita. Ang problem child ng 2B na si Yamada sumali rin. Ah, talaga? Malamang busy ngayon si Miyamura sa paghahanap sa atin. Kaya nga kailangan mong magbantay palagi. Hindi ba, Nene? Alam kong dapat kong gawin. Ushio? Anong problema, Odagiri? Ba't ganyan ang itsura mo? Ang presidente. Binabantayan si Miyamura. Nagtataka naman ako, kailan pa siya nagkaroon ng interes sa Supernatural Studies Club. Pero okay lang naman. Dahil hindi naman si Miyamura ang susunod na presidente. Dahil ako yon. Oo nga. Bagay sa'yo. Halika na, Ushio. Tara. Sadyang napakaraming pwedeng maging presidente, ano? Oo naman, sinabi mo pa. Pero kailangan kong obserbahan silang lahat. Gusto kong malaman kung paano sila haharap sa second-year problem child. Na kailanman, hindi naging bagay sa ating paaralan. Yumas, Oparts, Philosopher's Stone, Poltergeist, Doppelgangers. Alam niyo ba na napakaraming kababalaghan na nangyayari sa mundo na hindi may paliwalag ang pangkaraniwang kaalaman? Ako si Miyabi Ito, second-year student ng Sasako High School at member ako ng Supernatural Studies Club. Sa ngayon, abala ako sa isang napakalagang research tungkol sa halik. Sa Supernatural Studies Club namin, meron kami mga member na nagpapalit ng pagkatao kapag naghahalikan sila. Sa ngayon, ang mission ko ay may paliwanag ang napakalaking misteryo na ito. Naman tungkulan na to. Lalaro pa kami. Uwi na lang ako. Saan na lang tayo? Sabi mo nga yun. Ano, game kayo? Opo, tara! Ang iingay. Ayaw nila tayong bigyan ng budget? Oo, pondo yun na magagamit sana natin para sa mga activities ng club. Ilang beses na ako nakiusap sa presidente ng student council, pero lagi niya iniiba ang usapan. Napakamanhid talaga. Pinaghintay lang niya ako, nakakainis! Siya ba? Ano ka mo? Walang pondo? Kailangan ba talaga natin yun sa club? Oo nga. Mukha namang magagawa pa rin natin ang lahat ng gusto natin basta nandyan lang tong si Yamada. Teka nga, ano mga akala nyo sa akin, robot? Ewan ko sa inyo. Hindi niyo talaga naiintindihan ang ibig ko sabihin. Kung may pondo tayo, pwede natin ayusin ang kwarto nito para mabukang tuloy na club room. Okay naman sa akin yung ayos dito ngayon, ah. Oo nga, mas simple, mas maganda. Yun ay dahil mga burara at walang kwenta lalaki kayo! Ay nako! Ang akala ko pa naman magagawa ko nitong ideal na club room. Ano? Ideal na club room? Oo! Yung kumpleto sa tools at materials para sa mga research. Yung may teapot at sofa. Tapos, pwede rin tayong bumili ng maayos sa TV. Tama ka, mukhang maganda nga yan, ah. Oo nga, mas magiging komportable nga tayo nun. Tama! Pero, kung hindi na tayo bibigyan ng budget, hanggang pangarap na lang yun. Sandali. Kasama ba ang microwave oven dyan? Ano ka mo? Tinatanong kita kung pwede na ba tayo bumili ng microwave oven? Ha? Microwave oven? Oo, kasi
Kasi kung meron tayong microwave oven, hindi na ako mapipilitan kumain ng malamig at matigas na sandwich at rice meals. Meron na tayong initan! Iba ka talaga. Ang taas ng energy mo basta pagkain ipaglalaban mo. Siguro pwede tayong mag-research tungkol sa plasma. Makakatulong ang microwave dun. Sige, payag na ako. Ako na kukuha ng budget. Doon sa manhid na presidenteng yun. Tara na, Yamura! Bakit naman pati ako? Hindi ba student council officer ka? Bakapan mo ako. Ay, alam mo sa tingin ko, hindi na siguro to kailangan gawin eh. Hoy, President! Makinig ka! Loko ka! Bakit ayaw mo bigyan ng budget ang Supernatural Studies Club? Ha? Aba, nakakagulat. May bisita yata ako ngayon. Oo, hindi mo ba narinig ang mga sinabi ko? Nasaan ang budget namin? Anak ng... Kung gano'n, talaga palang desidido kung hindi kami bigyan ng budget, ha? Teka, sino ka nga pala? Ano? Excuse me, President. Siya nga palang notorious na si Yamada. Ano? Kasama ko siya sa mga activities ng Supernatural Studies Club ngayon. Ah, tama. Oo, tama nga. Huwag niyo sabihin na kalimutan niyo na ang tungkol sa kanya. Ano bang nangyayari? Hindi naman yata siya nakikinig sa atin eh. Alam mo, kakaiba ang pagmamahal niya sa mga kababaihan. At sa totoo lang, wala siyang pakialam sa mga lalaki. Teka, anong ibig sabihin nun? Malamang, nung pumunta dito si Miyabe, walang katapusang pambobola muna ang ginawa niya bago siya humindi. Ano? Paano naman naging student council president ang isang tulad niyan? Yung mga dating officer ang pumipili nang papalit sa kanila dito sa student council. Ah, ganun ba? Sige, gets ko na. Hoy! President! Kung sinasabi mo na hindi mo na maalala ang pangalan ko, wala akong magagawa. Kailangan ko ipaalala yun sa'yo sa alam kong paraan. Nanginginig na to sa takot. Oh, sige. Ha? Tatandaan ko na yun. Oo! Tama! Dapat lang! Siya nga pala Suzuki. Hindi Suzuki! Yamada nga eh! Bakit ka nandito? May kailangan ka ba sa akin? Nakakainis siya! Magbabayad ang lokong yun sa ginawa niyang to! Sinabi ko na sa'yo, di ba? Mabuti pa, subuko na lang tayo at tanggapin ang lahat. Hindi. Hindi pwede. May naisip na akong plano. Ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo? Ako si Miyamura, tapos si Urara si Yamada. Si Yamada si Urara. Tapos ako naman si Miyabe. Ano ba talagang binabalak mong gawin na? Hindi pa ba obvious? Bakit kapag tawaran ako ngayon sa lalaking yon gamit ang katawang ito? Magandang ideya yan para kay Yamada. Anong sinabi mo? Pero wala rin naman nangyari nung ako nakipag-usap. Tumahimik ka! Hindi maiintindihan ng isang babae kung paano tumitibok ang puso ng isang lalaki. Tayo na, Miyamura! Excuse me po! Good afternoon! Ako si Urara Shiraishi ng Supernatural Studies Club. Kaya din ako! Ako si Miyabe Ito. Ano kami para magpag-usap dun sa budget ng namin, sir! Ano ito? Teka, akala ko pa naman kung sino na. Yun pala, ikaw na naman, Yamada. Naku, hindi ha! Nagkakamali po kayo! Anong sinabi mo? Kanina mo pa alam na nakipagpalit ako ng katawan? Oo, sa madaling salita, ganun na nga. Hindi ba, Miyamura? Natok ka sa Marie tungkol sa akin. Mga teorya pa lang yun kanina. Pero nakumpirma ko na rin yun ngayon. Ibig kong sabihin, iba ang amoy nyo. Hindi kayo amoy babae. Hindi nyo kayang lokohin ang pang-amoy ko. Pero at least medyo kinakausap na rin niya tayo ng maayos ngayon. Baliwala sa kanya kahit na mga lalaki tayo basta babaeng panlabas sa anyo natin. Siya nga pala, bakit kayo nandito? May kailangan ba kayo? Nandito nga kami para makapag-negotiate tungkol sa budget! Ganun ba? Sige, bibigyan ko kayo ng budget. Huh? Pero, yun ay kung tutulungan niyo ako na masolusyonan ang problema ng student council sa isang bagay. Ang tagal naman nila. Ano na kayang ginagawa nila? Hindi ka ba naku-curious, ha? Hindi naman. Isa sa ipinag-aalala namin, ang tungkol sa top student ng Suzaku High School na si Shiraishi Urara dahil wala na raw siyang balak na pumasok sa kolehiyo. At kawalan yun para sa buong school natin. Posible na marami siyang inaalala sa bahay nila. Alam niyo, maski ang mga guardian niya, gusto na magkolehiyo siya. Kung ganun, ibig sabihin siya pala mismong ayaw mag-college. Ganun ba yun? Ganun na nga. Kaya nga, gusto kong imbestigahan niyo kung bakit ayaw niya tumapak sa kolehiyo at hikayatin niyo na rin siyang magkolehiyo. Teka! Ikaw ang student council president. Bakit hindi ikaw kumumbinsi sa kanya? Sa tingin ko, mas pakikinggan niya ang isang katulad mo. Okay lang naman sa akin na kausapin siya eh. Pero may mga pagkakataon na hindi ko na hawak ang sitwasyon. Ano?
Hindi mo hawak? Oo, dahil mas magagawa mo yon. Base na rin sa relasyon ninyo. Bilang kapalit, gagamitin ko ang kapangyarihan ko para magkaroon kayo ng budget. Ano, payag ba kayo sa proposal ko? Oo. O hindi? Ayoko. Ano? Matalino kang tao, hindi ba? Sayang naman! Feeling ko kasi, hindi ko na talaga kailangan pumasok sa college. Kaya ko na namang mag-aral mag-isa eh. Wala na pag-asa. Huwag ka pa dalos-dalos. Kapag tumanggi ka, paano na ang budget natin? Pasensya na. Sorry kung nadamay pa kayo sa akin. Teka lang! Grabe, ang tigas din pala ng ulo ng babaeng yun. Ay, nako. Mabuti pa. Sumuko na tayo. Oo nga. Hindi naman natin siya pwedeng pilitin na gawin yun eh. Oo nga. Teka, kanina ka pa! Mahalaga ang usapang ito dahil dito nakasalalay ang lamig at init ang kakainin nating yakisoba bread. Alam ko naman yun, Yamada. Teka, ano kayang ginagawa ng iinang miyembro ng Supernatural Studies Club? At iniwan nilang walang taong club room nila. Odagiri. Long time no see, Yamada. Teka, ikaw! Ushio! Balita ko nga magkakilala raw kayong dalawa. Desperado ka na ba talaga? Hindi ko akalain na kaya mong magpakabapa para maging tuta ni Miyamura. Teka, sino tuta? Payong kaibigan lang. Si Nene Odagiri na ang magiging susunod na Student Council President. Hindi si Miyamura. Kaya sige lang, magpakasaya lang kayo sa walang kwenta niyong club activities hanggat meron pa kayong pagkakataon. Tayo na, Ushio. Okay. Ano ba problema nilang dalawa? Yamada, kilala mo si Ushio Igarashi? Oo, medyo. Sino naman si Nene Odagiri? Vice President siya ng Student Council, di ba? Bakit ka na siya kumakasta? Sabihin mo na. Sige na, ano ba? Siya ang makakalaban ko sa pagka-presidente ng Student Council sa susunod na term. Makakalaban mo? Ang akala ko ba ang mga nakaupo ang pipili ng papalit sa kanila? Oo. Kung mapipilit natin na mag-college si Urara Shiraishi, tapos na ang mission ko. Pero kung hindi, sadyang napakaliit ng posibilidad na maging presidente pa ako. Ano sinabi mo? Kung ganun pala, totoo yan. Teka sandali. Ibig sabihin, ikaw ang makikinabang sa ginagawa kong pamimilit kay Shiraishi na magkolehiyo. Makakapuntos ka nun? May hila na dyan, tsaka pala, nilalang mo kami! Ganun na nga yun, pero parang hindi rin naman ganun yun. Ano ba kasi talaga? Gusto ko pumasok sa kolehiyo si Shiraishi bilang parte ng pagtupad ko sa misyon ng Student Council at bilang isa ring kaibigan sa Supernatural Studies Club. May malasakit din pala tong si Miyamura. Saka para makuha mo na rin ang microwave oven mo. Microwave! Pag nagkataon, matutupad na rin ang pangarap ng bawat isa sa atin. Hindi. Hindi pa rin ako sang-ayon. Huwag mo na ako idamay sa gulo at problema ng student council nyo. Teka lang! Yamada, wala ka nang magagawa ngayon kundi ang sumunod. Ano? Anong ibig mong sabihin? May pagkatuso. Ang presidente ng student council, mas makakabuti sa'yo na sumunod na lang. Dahil kung hindi, ano? Presidente siya ng student council, wala siyang hindi kayang gawin. Maaari niyang gamitin ang kapangyarihan niya para i-abolish ang club. O sige. Kung gano'n ang gusto niyang laro, makikipaglaro tayo sa kanya. Kaya umanda sila! Alam niyo, madali lang isolve ang equation na ito. Gamit ang mga formula na minemorize niyo. Pero Masusolve paano niyo to? ito. Siya na mismo ang nagsabi na ayaw niya mag-college. Huwag niyo munang i-round off. Stand up! Anong gagawin ko? Yamada, pwede ba kitang makausap sandali? Yamada, gusto ko sanang magpalit tayo ng katawan. Sige, okay lang sa akin. Ano bang nangyayari kay Shiraishi? Bakit parang namumula ang mukha niya? Teka, tinamaan ba ng trangkaso si Shiraishi? Ay, kaya pala kakaibang kinikilos niya eh. Napansin ko lang to nung magkapalit na kami ng katawan. Naku, napakataas na nagat mo ha! Ang sabi niya kasi sa akin kanina, may aasikasuhin lang siya tapos bigla na lang siya nawala sa paligid ko. Grabe, naisahan niya ako, Runa. Sige. Ako na bahalang mag-alaga sa'yo, ha? Pwede ba? Ano ba yan mo ako? Teka, ano ba yung ginagawa mo? Ang
Ang mabuti pa siguro, madali mo na lang ang pagbalik sa katawan mo. Hindi, malabo yun. Mas okay nga to eh. Kasi kapag may sakit ako, may dahilan ako para hindi pumasok sa school. Grabe, tataya mo pati buhay mo makapag-absent ka lang. Kung gano'n, tatambihan kitang matulog para hindi ka ginawin. Buisit ka, tigilan mo na nga ako! Oh? Ang pinagtataka ko lang, bakit pumasok pa rin sa school si Urara kahit masama ng pakiramdam niya? Oo nga, bakit nga kaya? Ang ibig mo bang sabihin, hindi mo pa rin nagigets ang lahat? Obvious naman eh, kaya siya pumasok sa school para makipagpalit ng katawan sa akin at makapag-aral pa rin siya. Kaya pala, kung ako yun, hindi ko may isip na gawin kahit kailan. Ganun talaga si Urara. Baka naman, gusto niyo rin akong alalahanin at alagaan. Mabuti pa, umuwi ka na. Walang tao sa bahay namin tuwing tanghali. Hindi sa bahay mo, Yamada. Pagkakataon na natin. Parang pangkaraniwan lang ang bahay nila. Seryoso ba kayo? Papasok kayo na walang paalam? Pag may nakasalubong tayo, magpapanggap lang ako na boyfriend mo, ha? Ako naman, ang mabait na classmate mo. Actually, okay lang. Sasabihin ko na lang na maaga ako umuwi kasi may sakit ako. Ayan, bukas na. Let's go! Ang alokong to! Hindi pala kayo nakikinig sa akin? Narito na po ako. Para namang walang tao dito eh. Oo nga, parang walang tao, ha? Parang pagkaraniwang bahay lang ito, ano? Ito palang kwarto niya. Huh? Ang cute naman ng pagkakaayos ng kwarto niya. Akala ko pang typical na genius ang ayos ng kwarto niya. Basta ano man ang mangyari, huwag niyong pakialaman ng gamit niya. Maliwanag ba? Grabe, size E. Sino may sabi na pakialaman mo yan? Ang cute ito. Di ikaw? Akin na yan! Oh? Ang cute nga. Hindi natin pwedeng baliwalain kahit na maliit na detalye. Magsilayas na nga kayo dito! Wala ka na! Ay! Grabe. Tumaas ang lagnat ko. Naaamoy ko si Shiraishi. Gising, Yamada. Anong ibig sabihin nito, ha? Bakit ka umuwi dito nang hindi man lang nagsasabi sa akin? Ha? Bakit? Nagtanong ka pa? Ipinilit mo nga ako na kunin ang may sakit mong katawan kanina, hindi ba? Eh, hiniram ko lang naman sandali ang katawan mo, ah. Kasi may kailangan ako ipasa kay teacher. Pero, dapat sinabi mo na sa akin yan nung umpisa pa lang. Di ba, ang sabi ko, hintayin mo lang ako sandali? Alin doon ang sandali? Kung sandali lang pala, edi sana ginamit mo na lang ang sarili mong katawan kanina, di ba? Kung ginawa ko yun, edi nalaman ng teacher natin na may sakit ako. Oh, at kapag nalaman niya yon, siguradong pauuwiin ka niya. Tama na nga yan. Magpalit na tayo ng katawan. Okay lang kaya silang dalawa? Mukhang galit na galit si Urara eh. Grabe, hindi ako makapaniwala. Sa kagustuhan mo mag-aral, pati yun nagawa mo. Ganun ba talaga kahalaga sa'yo ang pag-aaral, Urara? Kung ganun yung kahalaga sa'yo, dapat ituloy mo na yan hanggang sa college. Ganito kasi yun. Huh? Wala na akong ibang pwedeng gawin kundi mag-aral. Kahit na nasa school ako o nasa bahay. Mag-isa lang din naman ako eh. Oh? Gusto ko na magpahinga. Umuwi ka na. Sorry kung pumunta ako dito nang hindi nagpapaalam. Nagsisi ako nung pumasok ako sa school natin. Akala ko boring na lugar yun. Pero nito mga nagdaang araw, alam mo, natuklasan ko na nakakatuwa pala ron. Ganon din kaya ang pakiramdam sa college. O sige, magpahinga ka na. Shiraishi, gagawin ko ang lahat para umabot ako ng college. Pwede mo ba akong samahan mag-college?
Sinasabi mo ba na balak nang mag-college ni Urara? Oo. Grabe, ang galing naman. Oo nga, Toranosuke. Dagdag pogi points na sa'yo. Pero, paano naman? Sikretong malupit. Ayan na! Huh? Ano nangyari? Siguro dahil hindi mo tinanggal yung wrapper niyan. In-overcook mo kasi. Sintigasan ng bato. Teka, si Yamada. Nasaan siya? Kung kailan natin nakuha ang pinakaasam niya, wala naman siya. Ang yakisoba, friend ko! Ha? Teka! Sandali, kukuha ko na May sakit ka pala eh. Dapat hindi ka muna pumasok sa school. Ito talaga yung Yamada. Katawan! Mapapahama ka sa ginagawa mo eh. Basta magpalit na kasi tayo! Bilis na! Ay, naku, nakaka-bad trip talaga. May camping trip pa kami ngayon. Nakakabagot naman, oh. Ano ba binubulong-bulong mo dyan, ha, Yamada? Nagulat nga ako eh. Kasi kahit asar na asar ka at panay ang angal mo, sumama ka pa rin. Nakakabagot ito. Pero at least hindi ko na kailangan pumasok sa klase. Sumama ka lang pala dito para sa attendance. Ay! Siya nga pala, nasa klase kami ha. Kita-kits mamaya. Bye! Ay! Kayo naman ni Shiraishi magkasama sa Class B, kaya umayos ka. Huwag kang gagawa ng kalukuhan, ha? Hoy! Ano ba akala mo sa akin? Yamada, Ha? pwede ba kitang makausap sandali? Urara, may chocolate ako. Gusto mo bang tikman? Try mo rin ito, masarap oh. Mag-snack ka na muna. Ah, talaga? Wow, salamat ha. Ang ganda ng naisip na ideya ni Shiraishi. Mukhang mag-enjoy ako sa trip na to, ah. Alam mo, Urara, napansin namin. Parang ang laki na ng pinagbago mo. Oo, sobra. Dati kasi wala kang ginawa kundi ang mag-aral. Hindi ka nga madalas magsalita eh. Ah, talaga? Ganun ba ako? Tinanong mo pa nga kami kung pwedeng sumama sa atin si Yamada. Sabi mo hindi ka sasama kung hindi siya sasama. Sigurado si Enchi tayo Talaga ngayon? babaeng yun. Wow! Dito ba tayo mag-stay? Mas maganda to sa inaasahan ko. Halika na, Urara! Sumama ka na rin, Yamada! Group A tayo! Dapat sama-sama tayo mamasyal! Narinig mo yun? Tayo na raw. Nahihilo pa ako eh. Magpapahinga na lang muna ako sa kwarto. Tayo na, Urara! Oo, maghintay kayo! Sige, pupunta na ako! Paunahan naman yan! O, akin naman! Ang saya-saya! Gusto ko pa mamasyal eh. Ang aga naman na magpa-dinner. Hoy, Urara! Dito ang papuntang cafeteria! Sige, mauna na kayo. Susunod na lang ako. Pasok. Ano? Grabe, bakit nag-aaral ka na naman dyan? Medyo bumuti na kasi pakiramdam ko eh. Alam mo, pagod na ako. Pwede ba magpalita tayo ng katawan? Pwede ba magantay ka man lang ng konti? Gusto ko na kasing tapusin ang reference book na to. Ayos, busog na busog ako. Sobrang labo talaga ni Shiraishi. Bakit pa siya sumama sa camping trip na to kung mag-aaral lang pala siya? Urara! Hindi namin ang dessert. Hindi mo ba kayo tapos kumain? Ang ibig kong sabihin, sorry, busog na ako. Hindi ko na kayang kumain eh. Okay lang. Maliligo na naman tayo tatlo. Nasaan na siya? Saan siya nagpunta? Bakit, Urara? Hayaan mo na si Yamada. Tara, maligo na tayo. Teka, sandali lang! Sandali lang! Pero, mauubusan tayo ng oras kung hindi pa tayo maliligo ngayon. Meron kasing schedule ng paliligo dito eh. Tigilan niyo na ako! Ay, nakakapagod. Okay, yung susunod natin gagawin, magkukwentuhan tayo sa buong magdamag. Yay! Hindi ko na kaya ito. Hindi pa rin bumabalik si Shiraishi. Nabibwisit na ako sa mga to. Tutulugan ko na lang to.
Alam mo, natutuwa talaga ako at sumama ka ngayon, Urara. Oo nga, seryoso. Ang saya-saya talaga. Ibig kong sabihin, lagi ka kasing wala sa mga ganitong event. Bakit nga pala ngayon mo lang napagpasyang sumama? Ano bang meron? Kasi nga, nandito tayo. Hindi, joke lang. Sandali lang, ha? Oh? Huh? Bakit ngayon ka lang? Ewan ko sa'yo! At saka, bakit nag-aaral ka na naman dyan at nagdagdag ka pa ng mga libro? Ano ba talagang balak mo't sumama ka pa sa camping trip na ito? Kahit kailan hindi ka pa sumama sa ganitong activity, hindi ba? Kung ganun, kaya ka ba sumama ngayong taon? Dahil meron kang gustong makuha? Tama ka. Huh? Matagal ko nang gustong sumama sa ganito. Sa totoo lang kasi, hindi ko alam kung paano ko sila pakikitunguhan. Kaya hinayaan na lang kita. Ay. Alam mo, nagsasawa na rin ako sa ganito eh. Sabi ba naman ng mga babaeng yun, magdamag daw silang magkwekwentuhan. Bakit naman ako magtsatsagang samahan sila? Hay, nako. Huh? Halika na nga. Oh! Ituloy mo lang. Huwag mo sabihin ngayon ka pa mag-aalangan. Grabe talaga siya. Aral pa rin ang aral kahit kumakalam na sikmura. Meron pa kaya silang natitirang pagkain sa cafeteria? Pwede ba kitang abalahin sandali, Yamada? Huh? Pwede ka bang sumama sa akin sandali? Ang babaeng ito. Siguro dapat muna akong magpakilala, Yamada. Ako si Nene Odagiri, ang Student Council Vice President. Hindi mo na kailangan ipakilala ang sarili mo. Ano ba talaga ang gusto mong pag-usapan natin? Gusto ko lang na makita mo ito. Ha? Teka! Teka! Ako yan lang sa picture ah! Oo, ikaw nga. Nakita kasi kita habang hinahalongkat ko ang bag ni Shiraishi sa locker room ng mga babae nung walang tao kanina doon. Huwag kang nang bibintang! Bakit ko naman gagawin yun, ha? At nagmamaang-maangan ka pa, ha? Kaya pala wala na si Shiraishi sa kwarto kanina pagkatapos ko mag-dinner. Nung maliligo na ako, doon siguro nangyari yun. Hindi ko na makakalain na kukunin niya ang mga gamit niya. Gamit ang katawang ko! Teka, ano kayong mangyayari kapag ikinalat ko ang litrato mong ito sa buong school natin? Siguradong pag-uusapan ka nila? Impacta talaga tong babaeng to eh. Sa tingin mo ba ganon? Wala naman akong pake kahit na ikalat mo pa yan sa buong Japan. Ginagawa ko lang naman ng pabor si Shiraishi kanina eh. Talaga? Inutos din ba niya ito? Asa ka pa? Akala mo ba malulusutan mo ito ng ganon-ganon lang? Pero, kung papayag ka naman sa kondisyon ko, magpapanggap ako na hindi nakunan ng retratong ito. Anong kondisyon? May national mock exam na magaganap sa Makalawa. Gumawa ka ng paraan para hindi makapag-exam si Urara Shiraishi. Ano? Ano ako? Pwede ba tigilan nyo na yan? Pakinggan nyo nga ako! O sige, nakikinig kami. Kung ganon, ano ba sa tingin nyo tumatakbo sa utak ng babaeng yun? Obvious naman na gusto lang niya akong isabotahe. Ako ang pinuri ng presidente sa pagkumbinsi mo kay Shiraishi na pumasok sa college balang araw. Kaya kapag hindi siya kumuha ng exam, babagsak ang overall ranking ng school natin. At ang magiging resulta nun, ang halaga ko para sa student council president ay babagsak din. Kung ganon, ano man ang mangyari kay Urara, positibo man o hindi, makaka-apekto yun sa halaga mo sa presidente? Alam mo, sa totoo lang, ang pagkawala ni Shiraishi ay hindi naman makaka-apekto sa girian namin ni Odagiri. So kung ganon, mas makakabuti pala kung pipigilan ko na lang si Shiraishi na kumuha ng exam. Hindi mo kilala ang babaeng yon. Sa tingin mo ba, basta-basta na lang niya buburahin ang mga litratong yon? Ha? Kung susundin mo ang sinasabi niya, hindi kanya titigilan. Habang buhay kanyang hawak sa leg at iba-blackmail. Pag nangyari yun, hahaya ko na ipagtanggol ako ni Shiraishi. Pwede naman niyang sabihin na nakiusap lang siya sa akin kung pwede kong kunin ang panty niya. Ano? Panty? Oo, tama kayo. Hindi kasi siya nag-iingat. Yan tuloy ang nangyari. Teka, bakit parang inuusgaan niyo na kagad ako? Ay, naku. Mas nakaawa tuloy ako kay Shiraishi ngayon. Iisipin ng mga tao na si Urara ang weirdo babae na nag-utos kay Yamada na kunin ang panty niya. Talagang nakakahiya. At sa lahat naman ng tao, bakit si Yamada pa? Alam ko na. Ipapabura ko na lang sa babaeng yun ng picture. Makikipagpalit ako ng katawan kay Nene Odagiri. Pabuti pa nga. Gumana rin ang utak mo. Shut up! Akala mo ba ganun lang kadali yun? Ikaw kaya? Siya nga pala, Yamada. Ah! Huwag mong isipin na dahil lang sa mga nangyayaring ito, ay madadaya mo na ako. Gaano ka-importante ba talaga ito? Para hatakin mo ako dito ng ganitong oras? At talagang itinoon mo pa ang paglapit habang papalabas ako ng bathhouse? Hindi ko naman sinasadya. Malay ko bang naliligo ka doon sa bathhouse? Sige na nga. Ano bang kailangan mo sa akin? Uunahan na kita. Kung tungkol yan sa pagtanggi mo sa kondisyon ko, mabuti pang wag mo nang ituloy. Walang kinalaman yun doon. Gusto ko lang nahalikan mo ako.
Ha? Teka, sandali lang. Ano ba pinagsasabi mo dyan? Ang sabi ko, halikan mo ako. Mahirap bang intindihin yun? Nagbibiro ka ba? Bakit naman kita hahalikan? Tumahimik ka na lang. Oh, O sige. Hindi ako interesado sa'yo pero gagawin ko ito. Basta tandaan mo. Walang sisihan sa maaaring mangyari, ha? huh? Huh? Ano, kontento ka na ba? Kung ganon, babalik na ako. Napakawalang kwenta talaga. Ano? Ikaw naman ang nagsimula ng lahat, ah! Teka, bakit hindi kami nagpalitan ng katawan? Ba't ganun? Parang meron yatang mali. Parang may kakaiba sa babaeng yun. Hindi siya pangkaraniwan. Kung ganon, may mga tao pala na hindi tinatabla ng powers mo. Mabuti pa. Subukan natin. Ano ka ba? Bakit mo ginawa yun? O ano? Teka, hindi kami nagkapalit ng katawan. Aba, totoo nga. Eh, kung ako? Oo, ano ha? Ang weird. Isa lang ang sigurado. Nawala na ng bisa ang kakayahan mo makipagpalit ng katawan. Ah, ano? Seryoso ka ba dyan? Pero bakit bigla na lang itong nangyari? Isa lang ang naiisip ko na dahilan. Malamang, napagod ka lang talaga. Ah, oo nga, ang dami na nangyari kaya napagod na ako ng husto. Hindi, malamang dahil matagal ka lang nasa katawan ng iba. Ha? Ganun ba yun? Oo, inaantok na ako. Tulog na tayo. Bukas na natin subukan yan. Mabuti pa nga. Oh, sige na nga. Nasaan na yung ingredients? Ano bang ilalagay natin? Asin lang o yung barbecue sauce? Ano bang kabutihan ng maidudulot ng barbecue party? Para naman mababago ng pagkain sa labas yung lasa ng pagkain. Mabuti pa ipagtapat ko na kay Shiraishi ang lahat. Ipagtapat ang Oh? ano? Ipinagluto kita ng yakisoba. Hindi nga, yakisoba ba yan? Oo. Toast talaga? Sinabi ni Odagiri yun sa'yo? Oo. O sige, okay lang naman din sa akin kahit na hindi ako makapag-exam eh. Paano ko nakakakain ng normal? Masarap ko sa tour. Pero alam mo, hindi ko na madapansin na meron palang kumukuha ng picture ko noon. Kaya pala eh! Bakit mo pinagmamasdan ang panty mo ng ganon? Naaliw lang akong pagmasdan. Ang cute kasi. Habang nasa katawan kita? Tukol naman sa power ko. Pero masaya ako. Huh? Kasi naging masaya ang camping trip na to dahil sa'yo. Maraming salamat, Yamada. Oh? Alam mo, nakakaaliw pala yung technique sa paglalagay ng false eyelashes. Patunay lang na magaling ang mga Japanese sa pagdevelop ng advanced technology, pati na sa false eyelashes. Talaga? Paano mo nasabi? Ang dami kong nalaman kagabi. Magdamag kasi ako nakipagkwentuhan sa mga kasama ko sa kwarto. Kaya antok na antok ako. Ha? Talaga palang magdamag? Oh! Halika na, Urara! Bumalik na tayo! O, sige! Sa darating na bakasyon. Huh? Sana magsama-sama din ng members ng Supernatural Studies Club sa outing. Sige. Ang Supernatural Studies Club? Siguro mabuti na rin na hindi ko sinabi sa kanya na nawala ang powers ko. Simulan nyo na! Hindi pumasok si Shiraishi. Kaya sa ngayon, napigilan ko ang pagkalat ng mga litrato. Ang problema kung ano ang susunod. Dahil walang garantiya na buburahin ng babaeng yun ng mga litrato. Puisit. Kung makakalipat lang sana ako sa katawan niya. Ikaw pala! Maganda umaga sa'yo, Yamada. Ha? Anyari sa'yo? Wala naman. Gusto ko lang sabihin sa'yo na meron akong hinandang lunchbox para sa'yo. Ano nangyari ng blush mo? Hoy, Miyamura! Ano nangyari sa kanya? Wala naman. Ang totoo nga niyan, ipinaghanda rin kita ng lunchbox eh. Grabe! Ito, may pangalan at mukha ko pa. Mukhang masarap ah! Huwag ka nga umetay! Yung hinanda kong lunchbox sa kakainin, Yamada! Hindi rin! Obviously sa akin ang pinili niya. Sabihin mo, Yamada! Kaninong lunchbox ang kakainin mo? Wala, kasi bumili na ako ng yakisoba bread eh. Nagwago! Sabihin nyo, ano ba nangyayari sa inyo? Ang totoo niyan, Nagsimula na kasing... mahulog ang loob namin sa'yo, Yamada. Bakit ba nangyayari ito? Bakit bigla naman yata? Grabe, ang bilis naman ang pangyari. Oo, tama ka.
Kaya nga inisip namin ng mabuti kung paano nagsimula ang lahat ng ito. Oo nga, naisip nga namin na nagsimulang mahulog ang loob namin sa'yo nung gabi ng camping trip matapos ka naming halikan. Didiretsahin na kita, na wala ang kakayahan mo makipagpalit ng katawan dahil sa hinalikan mo ako. At napalitan niya ng kakayahan ng mang-akit at manggayuma. Gayuma? Sige na, Yamada. Say Naku, huwag yan! Mas masarap to, Pwede ba akong nauna dito? Tumahimik ka dyan! Tumahimik ka! Mas gusto ko niya ka kaysa sa'yo! Tumigil na kayo! Tama na! Yamada! Ano ka ba? Bakit mo naman kami hinalikan? Ayan tuloy, bumalik na kami sa normal. Shut up! Umarte lang kayo ng ganyan kasi alam nyo makakabalik kayo sa normal! Ay, ang weird talaga sa pakiramdam. Paano kaya nakumbisi yung utak ko na cool si Yamada? Pakiramdam ko, nalugi ako nung nawala ang bisa nung gayuma, nakakadismaya. Para bang gusto kong masuka. Ay, nababaliw na talaga kayo. Pero alam mo, Yamada, talagang pambira ang nakuha mong kapangyarihan. Patok na patok yan, ha? Ha? Sa tulong yan, mapapasakabay mo na ang lahat ng babae dito sa school natin! Ewan, para naman kailangan ko ng ganitong kapangyarihan. Ayaw ka na naman eh! Napapanggap na mahiyain. Uy, Yamada, subukan mo halika sa Shiraishi. Tignan natin ang mangyayari. Ha? Ano? Tama. Kaya wala ka magpinablan siya ng guma mo. Yamada-kun. Yamada-kun no suki ni shite. Gusto ko makita na mangyari yun. Siyempre ako din. Shut up! Alam nyo hindi ko magagawa yun. Hindi ko pa nga nasasabi kay Shiraishi na nagbago na ang power ko eh. Ha? Hindi mo pa nasabi? Okay lang ba yun? Pero, bala ko naman talaga sabihin eh. Alam mo, sumali lang naman si Shiraishi sa Supernatural Studies Club para makipagpalitan ng katawan sa'yo, Yamada. Kung hindi niya magagawa yun, Malamang, hindi na rin siya pumunta sa club dahil wala naman siya mapapala doon. Sana magsama-sama din ng members ng Supernatural Studies Club sa outing. Mabuti pa. Ilihim na muna natin to kay Shiraishi. Sa ngayon, kailangan ko muna maibalik ang kakayahan ko sa dati. Pero paano? kung hindi naman natin alam ang dahilan at kung paano. Ano pa ba? Ang magiging dahilan nun, kundi ang paghalik ko kay Nene Odagiri. Nagbago na lahat pagkatapos nun. Pupunta ako si Odagiri. Ilihim niyo muna to kay Shiraishi hanggang di ko pa ito naayos. Ha? Shabashi! And Jubami's School Introduction Corner! Yo! Kami ay Yakisama Bread Fairies! Ako si Subashi! Hele! Ako naman ang ate ni Subashi na si Subami. Narito kami para magkwento sa inyo! Ito ang Susako Private High School! Isa itong super mammoth school na may 1,000 estudyante kada grade. Wow! Kung gano'n, napakarami palang magagaling na estudyante dyan! Oo naman! Sikat na sikat daw yan bilang isang prestigious college prep school. Bukod doon, may mahigit 100 taon daw yan ang puno ng kwento! At ang lahat ng nasa student council, patuloy na pinoprotektahan ang tradisyon ng Suzaku High School, di ba? Ano pinoprotektahan? Baka pinaghaharian ka mo! Ano ka ba naman? Huwag mo namang palabasin na maraming skandalosong nagaganap dyan! Totoo naman eh! Ipamumukha nila sa mga estudyante kung gaano sila ka-powerful! Isang malaking kasinungalingan, hindi totoo yan! Ano hindi? Nakakairita ka talaga! Itong sa'yo! Ang lakas ng loob mo ha! Ito sa'yo! Ayaw mo tumigil talaga ha! Ang kulit-kulit mo! Sabi lang hindi totoo yun! Pwede ba sabihin mo lang nasa script pag imaguyin? Yun ang alam ko! Hay, grabe naman kayo. Siguro nga mali ang desisyon ko na ipashoot sa inyo ang school introduction video. Mukhang sisirain nyo lang eh. Ha? Anong sinabi mo? Okay naman yung Subashi ko ah! Okay din yung Subami ko! Bakit pa pati school intro pinag-aawayan nyo? Alam mo parang mas lalong bumaba ang tingin ko kay Miyamura. At pati na rin sa inyo. Sobami? Ha? Ang cute mo naman. Kasi di pati ang club budget natin. May problema ba? Wala! Nagulat lang kasi ako eh! Talaga? Siya nga pala. Pwede ba tayo magpalit ng katawan ngayon?
Teka, sandali lang! Hindi kasi ito ang tamang oras! Oh? Oo, tama siya. Kasi may mahalaga pang bagay na kailangan asikasuhin si Yamada eh. Pero kung kailangan mo na talaga ng halik, ako na ang halik sa'yo. Malabo na mangyari yan. Makakapaghintay ka ba? Baka pwedeng mamaya na lang. Sige. Mamayang lunch break na lang tayo magpalit ng katawan. Ha? Si Odagiri? Wala siya dito eh. Ha? Kung ganun, nasa na ba siya ngayon? Hindi ko alam. Hindi pa rin nagpapakita sa amin si Odagiri eh. Ano? Dali! Ipinaganda ako si Odagiri ng lunchbox. Sigurado matutuwa siya sa inanda ko. Ha? Teka! Sinabi mo bang Nene Odagiri? Sino ka ba? Si Yamada! Takbo na! Sandali lang! Top secret? Huh? Listahan to ng mga grades, Parang may hindi tama dito, Teka! Papunta old building yan! Yamada? Si Rashi? Ano, pwede na ba tayo magpalit ng katawan ngayon? Nako, hindi pa. Kailangan ko pa ng konting oras eh. Bakit naman? Meron bang problema? Sabihin mo sa akin. Baka makatulong ako. Hindi naman ganun kalala yun. Okay lang ako. Sige, bye. Teka lang. Bakit? Nagsasawa ka na ba ang makipagpalit ng katawan sa akin? Huh? Pasensya na. Nakuha na namin yung ranking list pero inago sa amin yun ni Yamada eh. Okay lang yun. Ang mahalaga, okay ka lang. Hindi ka ba nasaktan? Hindi naman. Siya nga pala. Pinaghanda kita ng lunchbox. Sige. Kakainin ko ito mamaya. Maraming salamat, ha? Walang anuman. Kami, ang Nene Odagiri Elite Guard. Sumusumpa ng katapatan. Sumbayan! Sige, alis na kami. Ang galing niyo, salamat. Hay, nako. Mga walang silbi talaga to. Siguro dahil alam niyang hindi pumasok si Shiraishi Urara sa mock exam ngayon. Kung ganun sa tingin mo, nakasama kaya yun ang husto kay Miyamura? Mas magaling pala si Yamada sa inaasahan ko. Pero ibang dating niya sa akin. Ha? Bakit naman? Bakit mo inalik ka ng isang tulad ni Yamada? Kung gagamitin mo siya, ako na lang sana ang ginamit mo. Wow, ha? Nagsiselos ka, no? Hindi naman. Ano ka ba? Alam mo, wala namang masama kung gayumahin ko rin siya. Dahil doon, mababawasan ang mga tagasunod ni Miyamura. Kung ganun, wala na pala ako magagawa doon. Teka, bakit parang ang taga niya yata? Si Yamada. Hindi naman nakakapagtaka na mahumaling siya ng gusto sa akin at hanap-hanapin niya ako pero bakit hindi pa rin siya nagpapakita? Aanga-anga nga yun. Malamang hanggang sa oras na ito, hindi pa niya nare-realize na na-inlove na siya sa'yo. At bukod pa doon, hindi rin naman niya alam na dito ang hideout natin sa lumang building. Paano siya pupunta rito? Oo, tama ka pero nung nasa ilalim siya ng gayuma ko, dapat gagawin niyang lahat para matuntun niya ako. Ano ba yan? Wala pa rin ba siya hanggang ngayon? Oo nga, kahit na sinadya na nating lumabas para makita niya tayo agad. Ayokong isipin pero baka naman hindi tumalab sa kanyang gayuma ko. Ano sa tingin mo, ha? Pero nangyari na ba yan noon? Kahit na isang beses? Oo, tama ka. Hindi pa nga. Pero bakit hindi pa rin siya nagpapakita? Hintayin muna natin ang susunod na hakbang ng kalaban natin. Tama ka. Ganun na nga ang gagawin natin. Pero hindi ko na kayang tiisin ito eh. Ibig ko sabihin, ang weird na talaga na nangyayari ito. Teka, hindi naman... Ano ka ba? At saka hindi ko mapaliwanag pero parang hindi siya mawala-wala sa isip ko. Lagi ko siyang naiisip. Mabuti pa hanapin ko siya. Teka, sandali lang! Hoy! Hindi raw mawawala sa isip niya si Yamada. Ano bang nangyayari? Ganun pala, nagbago niyang kapangyarihan mo. Pero alam mo, masaya pa rin ako. Kasi ang akala ko, nakakaabala na ako sa'yo eh. Hindi totoo yan! Dapat sinabi ko na agad ang lahat sa'yo. Sorry, ha? Teka, Yamada, Ha? pwede mo ba akong halikan? Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ka ba talaga nakikinig sa akin? Alam mo bang pwede mangyari kapag hinalikan kita? Oo, alam ko. Kaya nga, gusto ko eh. Pero, bakit naman? Hindi maaari. Sinasabi niya ba na okay lang ma-inlove siya sa akin? Ha? Huwag mo ako sisihin sa pwedeng mangyari, ha? Nagkapalit tayo? Teka, nagkapalit nga tayo, tama ba ako? Alam ko yun. At yun nga ang nangyari noon. Ano? Ano ba talaga ang nangyari? Yamada, makinig ka. Hindi mo na dapat halikan si Odagiri. Tandaan mo yan. Nakakagulat talaga to. Teka, alam mo na ba ang relasyon nila? Ha? Teka, Odagiri. Ha?
Kung ganun, hindi pala. Tumalab kay Yamada ang gayuma ko. Ganun na nga, pero... Teka, huwag mo sabihin. Sabi na nga ba, kung ganun siya ang na-inlove kay Yamada. Bakit? Bakit ganito ang nangyari? Para bang siya ang naging biktima ng sarili niyang gayuma. Ipapaliwanag ko na lang sa'yo ang lahat. Kaya makinig ka. Sige. Ang kakayahan na magpaibig sa iba o ang manggayuma, yun ang power ni Nene Odagiri. Tama ka dyan. Pero teka, ano bang nangyari? Bakit napunta sa akin ang kapangyarihan ni Odagiri? Yun ay dahil yun talaga ang tunay na kapangyarihan mo. Ang kapangyarihan ko ay makipagpalit ng katawan. Hindi. Ang kapangyarihan mo ay mangopya ng kapangyarihan ng iba. Ano? Mangopya? Ang ibig mo bang sabihin ay manggaya ng kapangyarihan ng ibang tao? Oo. Nagagawa mong makopya ang kapangyarihan ng sino mang makakahalikan mo. Kung ganun, saan galing yung kakayahan ko na makipagpalit ng katawan? Yamada, isipin mo nang mabuti. Sige. Naaalala mo ba kung sino ang kauna-unahan mong nakapalitan ng katawan? Ha? Tama ka, Yamada. Yun nga ang tunay na kakayahan ko. Hindi mo alam pero matagal mo nang kinokopya at ginagamit ang kapangyarihan kong makipagpalitan ng katawan sa iba. Hindi nga. Totoo ba yun? Anong problema mo? Buwisit ka talaga, Yamada! Ano ba talaga ang ginawa mo kay Odagiri? Anong ginawa ko? Ano ba sa tingin mo? Ang ginagawa mo! Walang nakakakilala sa akin dito. Walang magtatangkang maghamon ng away sa akin. Sa wakas, makakapamuhay na rin ako ng parang isang normal na estudyante. Magbabagong buhay na ako. Hoy! Ha? Bakit nandito ka, ha? Kayo? Ha? Ha? Ushio? Lilinawin ko lang sa'yo. Wala na akong balak na makipagbarkada sa'yo. Kaya huwag ka nang didikit sa akin. Gusto ko nang lumayo ng tuluyan sa'yo. Hoy, mga tol! Ano ba pinabasa nyo? Mahilig din ako sa mga manga eh. Teka! Ano to? Mga orasyon? Nahilig ka rin pala sa classical literature. Ayun oh! Nakikinig ng music, magkakasundo kami. Ako! Ano, okay ba? Ang daling maintindihan ng English conversation course na to, di ba? Ang galing talaga ng Renaissance expression ng katawan ng tao, hindi ba? Puisit! Parang wala ni isang tao dito na makakasundo ko. Ano ba naman ito? Napasuhan ko! Ganun ikaw din! Kawawa ka naman pala. Alam mo, sa tingin ko wala nang pag-asa ang isang tulad mo na makibagay at tumagal pa sa school na to. Kung makapagsalita ka, akala mo may pag-asa ka. Teka, anong ibig mo sabihin, ha? Bakit may akal ka? Okay lang yan. First day pa lang naman natin dito eh. Tama, marami pa pwedeng mangyari. Pero sa huli, kami rin dalawa ang naging magkasama araw-araw. Ang lalamya talaga ng mga lalaki sa school na to. Bukod doon, mga weirdo ka. Wala tayong magagawa. Iba kasi ang mundong ginagalawan nila sa ginagalawan natin. Chinese, 3 taon ba tayo magiging ganito? Sa tingin ko, ganun na nga yun. Ano? Pero, hindi ibig sabihin nun magiging boring ang mga araw natin. Tama ka nga dyan. Ano ba nangyari sa'yo, pre? Bakit ba patay na patay ka sa babaan yun? Ano bang meron? Tsaka ikaw naman ang lumayo sa akin noon, hindi ba? At ngayon magpapakita ka tapos ganito Tumahimik ka. ka! Huwag ka na magbalinis dahil ikaw naman ang unang naglagay ng patibong! Ano? Ano ba sinasabi mo, patibong? Hindi mo alam? Eh bakit biglang na-inlove si Odagiri? Ano? Kung ganun pala ang nangyari. Ano ka mo? Kinopya ni Yamada ang kakayahan ni Odagiri ng Manggayuma? Dahil doon, na-inlove si Odagiri kay Yamada. Ganun ba? Ganun na nga ang nangyari. Ganun lang pala kadali yun. Para maibalik sa normal si Odagiri, kailangan lang niyang halikan muli si Yamada ng 1 beses. Huh? Kokopyahin muli ni Yamada ang kapangyarihan niya nang sa ganun, maalis na ang pagkaumaling niya kay Yamada. Ganun ba? Nagets ko na. Ano ka ba? Ngayon mo lang na-gets yun? O sige, dadaling ko sa inyo si Odagiri. Sa tingin ko, sapat na yun. Hindi ako papayag. Ha? Ano? Pwede ba wag mo na nga akong utuin? At saka bakit ko naman pagbibigyan ang hiling mo? Sino ka ba sa akala mo, ha? Ano ba, Yamada? Bakit hindi mo nalang gawin? Dahil mula noon hanggang ngayon, wala siyang ginawa kundi gawing miserable ang buhay ko. Alam kong totoo yun. Pero Tama ang mga sinabi niya.
Kaya hayaan mong humingi ako ng tawad sa lahat ng nagawa ko. At saka, buburahin ko na rin yung picture mo sa camping trip. Paatrasin ko na rin siya sa Student Council Presidential Election. Pakiusap. Nagmamakaawa ko. Ibalik mo na sa normal si Odagiri. Ano bang paki ko sa'yo? Tara na, Shiraishi. Wala na tayong dapat pang sabihin sa lalaking yan. O sige, ibabalik namin sa normal si Odagiri. Ha? Nagpasya ka nang hindi ako kinukonsulta? Huwag ka na magtanong dahil alam mo naman ang sagot ko. Bakit ka ba nagpapasya nang hindi man lang ako tinatanong? Bakit? Sinasabi mo ba na okay lang na mahumaling sa'yo si Odagiri ng habang buhay? Oo, tama. Yun nga ang gusto ko. Hindi siya magsasawang. Mahalin ka habang nabubuhay siya. Alam mo ba yon? Oo, ano naman ngayon, ha? Teka, parang alam ko na. Siguro kaya ka nagkakaganyan kasi nagsiselos ka. Tigilan mo na yan. Dahil wala ka namang galit kay Odagiri. Ginagawa mo lang yan para saktan si Ushio. Teka, walang katotohanan yan. Kung ganun, ibalik mo na sa normal si Odagiri. O mananatiling, matigas ang ulo mo, Yamada. Alam mo, hindi totoo yung sinasabi mo. O sige na, gagawin ko na nga yun. Kainis. Salamat naman. Kung ganun, pumunta ka dito mamayang uwian. Oo na, sige na. Hoy, Ushio. Sabihin mo, hinalikan mo rin ba si Odagiri? Oo, ganun na nga. Kung ganun, alam mo na naging biktima ka lang ng kapangyarihan niya. Ginayuma ka niya para mahalin mo siya. Okay lang sa'yo yun? Tanggap mo ba yun? Okay lang. Alam mo, sa totoo lang masaya ako kung ano ako ngayon. Sandali, Yamada. Ha? Hindi ba taga-school natin ang mga yan? Tama na! Huwag ka nang pumalag. Ano tinitingin-tingin nyo, ha? Gusto yata masaktan ng mga kutong lupang to eh. Nalilitan kayo sa amin? Sige, subukan nyo na magkaalaman na! Teka, easy ka lang. Baka kung anong mangyari. Eh, di tumayo ka na lang dyan. Hindi naman ba pwede yun? Grabe. Pinagod ako ng mga lokong to, ah. Teka, nasa na yung babaeng niligtas natin? Ha? Ano ka mo? 1 week suspension? Bakit ako lang ang pinaparusahan nyo? Alam nyo ba kung ano nangyari, ha? Aba, oo naman. Ikaw ang tanging nag-umpisa ng away kahapon at mag-isa mo silang sinaktang lahat. Anong sabi nyo? Mag-isa lang ako? Huwag ka nang magkaila dahil may 2 witness. Isang babaeng estudyante natin dito sa school. At saka yung astig din at lagi mong kasamang lalaki dito sa ating paaralan. Si Ushio Igarashi. Si Yamada! Ayan na si Yamada. Balita ko na suspect daw siya. Teka, Ushio! Kung ganon, si Odagiri pa lang may kasalanan kung bakit asar sa'yo at ilag ang mga estudyante sa school natin. Nakakalungkot naman! Kahit na si Yamada pa ang sagot dito! Ganun pa man, nakikisimpatya ako sa'yo, Yamada. Okay na sana eh. Nagkomento pa kayo, mga buwisit kayo. Tsaka bakit ba kayo nakikisali sa usapan, ha? Natural! Supernatural Studies Club member kami. At karibal ko si Odagiri sa Student Council Presidential Elections. Huh? Dito tayo. Kung may bala ka talaga na ibalik ako sa normal, mabuti pa gawin mo na dahil nag-iinip na ako. Hindi ba dapat nakikiusap ka pa nga? Bakit ka ba nakikialam? Tumaas lang naman ang tingin sa'yo ng presidente dahil sa kapangyarihan ng iba, hindi ba? Tandaan mo, ngayong alam ko na ang pinaplano mo, pipigilan na kita. Hindi ko nahahayaang masunod pa ang mga kagustuhan mo. Talaga? Aasahan ko yan, ha? Siya nga pala, bago mo ako ibalik sa dati, Yamada, gusto mo na kitang makausap. Nang tayong dalawa lang. Ano pa bang dapat pag-usapan? Ang hina mo. Hindi mo ba nababasa ang gusto niyong mangyari, ha? Ay, nako, alam mo, sigurado akong nahihirapan siyang halikan ka habang nandito kami. Urara, lumabas na muna tayo. Sige. Iyan ang malasakit ng isang mandirigma. Di ba? Igarashi? Bakas na bakas ang matinding selos sa kanyang mukha. Ano? Ano pang pag-uusapan natin? Huwag ka na magmaang-maangan dyan. Alam mo bang lahat ng pinagdaanan kong hirap ng dahil lang sa'yo? Ano? Kahit na alam ko naman na dahil yung sa kapangyarihan ng gayuma. Alam mo, hindi ka mawala-wala sa isip ko. Hindi na rin ako makapag-concentrate sa klase. Napapabayaan ko ng mga gawain sa student council. Magdamag kong hinihintay ang pagdating mo, alam mo ba yon? At nung matagpuan na kita, alam mo bang sumalubong sa akin? Hinahalikan mo si Shiraishi!
Kung ganun, ibabalik na kita sa dati. Nakikiusap ako sa'yo. Gusto kong manatili na lang na ganito. Alam mo, hindi ko talaga lubos akalain na nakapagpapasaya pala ng ibang tao ang kapangyarihan kong ito. Mabutit naranasan ko. Okay lang. Alam mo, sa totoo lang masaya na ako kung ano ko ngayon. Hindi ba okay na maging ganito ka-interesado ako sa'yo, Yamada? Ayaw mo ba ng ganito? Hindi ko magagawa yon. Dahil sigurado ako na hindi kailanman mahuhulog ang loob ko sa'yo. Masyado naman yatang mataas ang tingin niya sa sarili niya. Bakit siya ganun? Tapos na? Oo. Sa wakas, case solved na. Oh? Teka, bakit? The Seven Wonders of Suzaku High School? Volume 1. Bakit nasa iyo notebook ng club? Nakita ko lang dito yan. Teka! Hindi ba ito ang... Oo. O kami mga estudyante nga na kung tawagin ay witches. Sa Suzaku High School na may taglay na misteryosong kapangyarihan. Ha? Ano yan? Patingin nga ako! Base sa resulta ng isinagawang research ng Supernatural Studies Club noon, ito ang kapangyarihan ng mga witch. Una, ang kakayahan ng manggayuma. Pangalawa, ang kapangyarihan ng telepathy. Ang iba pa, itutuloy sa Volume 2. Teka, asan na yung Volume 2 nito? Wala sa amin. Huh? Hindi namin yung nakita. Sandali. Ibig sabihin, bukod sa atin, may iba pang nagtataglay ng kapangyarihan. Kailangan natin silang hanapin! Ano? Ayoko na masabit sa gulong yan, kaya wag nyo na ako isali dyan. Isip ka nga! Paano naman sila makikita kung wala ka? Ikaw ang witch detector namin eh! Ano? Ano ka mo, witch detector? Ano ka ba? Ikaw lang ang nilalang na hindi tinatabla ng kapangyarihan ng isang witch. Alam mo ba yon? Ay, nako, alam mo. Sa totoo lang, sawang-sawa na ako na madawit sa kahibangan na to eh, kaya ayoko na. Yun na nga ang dahilan. Kaya nga natin sila hahanapin eh. Yamada, alam mo sa totoo lang, binago mong mundo ko. Sigurado akong ganun din sa Odagiri. Naniniwala ako na gusto ka talagang mahanap ng mga witch. Oh, ayan ha. Ang dami na sinabi ni Shiraishi. Siguro naman hindi mo na siya maiintindihan. May magagawa pa ba ako? Eh, mismo presidente na ng Supernatural Studies Club ang nag-utos eh. Maganda pagkakataon din ito para sa inyo. Gusto niyo rin bang sumali sa club? Sama-sama natin hanapin ang mga witch. Actually, naku-curious din ako tungkol sa mga witch. Talaga? Pero tatanggihan ko ang alok niyo. Bakit naman? Dahil alam niyo, hindi ko matatagalan ang bulgar na pamamaraan niyo at hindi ako papayag na pakipagsabuatan sa karibal ko sa presidency ng Student Council. Kung ganon, sasali ka na kapag nawala si Miyamura? Ang sama mo naman, Ito. Para sabihin ko sa'yo, wala akong balak na humingi ng sorry. Huh? Nung tumakas ako at ipasa ko sa'yo ang lahat ng sisi sa away na yun. Ha? Dahil para yun sa kabutihan ng lahat. Oh. Hindi nga ba? Pumunta naman tayo sa school na ito para makapamuhay ng ganito. Yun naman ang gusto natin, hindi ba? Oo, tama ka. Summer! Beats! Kumpleto na ang summer retreat sa clubhouse! Ito na ang pinakaabangan ko na makita. Grabe, ganito pala kalamig ang tubig dagat. Oh, naku, paano yan? Basa-basa ka na! At mas maalat pa ito sa inaasahan ko. Oh, ikaw naman! Ano ba, Miyamura? Teka, parang kulang. Asa na nga pala si Yamada? Oo nga, no? Kung hinahanap niyo si Yamada, May mga supplementary exam at classes ako ngayong taon. Nakakaingit. Siguradong nag-enjoy na sila sa beach. Hindi ako makapanood ng anime dahil sa summer class na to. Ano? Pinaspo na rin yung survival game? Kumusta, mga classmate? Naku, nandiyan na naman si Yamada. Uy, ano ka ba? Hindi rin naman natin ginusto na mapunta dito, di ba? Pareho pa rin ang estudyante noong nakaraang taon. Wala na talaga kayong pag-asa. Ika nga nila walang gamot sa pagiging stupido. Huwag mo nga sasabihin sa amin yan. Hindi ba tama ako, Otska? Ay, naku, nakakabagot talagang kasama mga to. Okay, class! Ibabalik ko na sa inyo mga exam answer sheet ninyo. Bagsak talaga kayong lahat. Kaya bumawi kayo bukas, ha?
Ano na lang ang mangyayari sa summer vacation ko? Ibig ko sabihin, kaya naman talaga ako nagpunta rito kasi... Teka! Ano ba ginagawa niyo rito? Nasaan yung second volume ng notebook? Binaliwala niyo lang yung alamat ng mga witch! Na-realize natin na Supernatural Studies Classroom ay nasa clubhouse noon. Kaya nagpa siya tayo mag-summer retreat pero... Hindi pala tayo pwedeng pumasok sa kwartong yun. Ha? Hindi pa nagpapakita yung teacher na may hawak ng susi. Hindi pa tapos sa supplementary exam ko tapos hindi natin mahanap ang pangalawang notebook. Wala na talagang kwenta ang summer retreat ko! Yamada, Bakit? Ano yun? magpalit tayo ng katawan bukas. Huh? Ang sarap talaga sa beach! Sandali lang ha! Sisisid mo na ako rito! Go! Pambihira talaga si Yamada, no? Nagtataka lang ako kung bakit nakipagpalit pa ng katawan si Aurora kay Yamada. Ay nako, obvious naman, di ba? Boring ang buhay natin kung wala si Yamada. Naku po! Tila nga yung swimsuit ko! Ano ka mo? Patingin nga! Huwag ka wala! Pananapin mo na lang! Siguro nga. Kapag hindi pa natin naipasa ang supplementary exam natin, mababalot na naman ang homework ang summer vacation natin. Teka, Kamayda. Bakit po? Sa tingin mo, anong formula ang dapat natin gamitin sa problema na ito? Sandali lang po, alam ko po yan eh. Hindi ko lang maalala. Yung pangatlo po. Tama, magaling. Okay, sino sa inyo ang gustong sumagot sa susunod na problema? Sige, Yamada. X equals 5 over 6 pi. Y equals pi over 6. Tama, magaling. Ano nangyari kay Yamada? Paano niya nagawa yun? Nandadaya ba siya o magaling lang? Grabe, nakakagulat talaga. Oo nga, panay ang sagot niya at puro tama pa. Teka, kung ganun, ano na ba ang dapat natin gawin? Isasama na ba natin siya sa grupo natin o hindi? Nakadepende ang lahat sa'yo, Otska. Oras na para kumain tayo. Wala ka ba balak na kumain? Sige. Teka! Ha? Gusto mo bang maging kaibigan ko? Ang ibig kong sabihin, magkasama naman tayo sa supplementary lesson, kaya... Oo naman. Sige, kita-kits. Teka! Sandali lang! Ito ang tanda ng ating pagkakaibigan. Teka nga, bakit bigla mo na lang akong pinilit na bumalik sa katawan ko? Meron pa akong mga exam. Hoy, Shiraishi. Sabihin mo, Yamada, ano ba ang relasyon yung dalawa ni Meiko Otsuka? Anong ibig mong sabihin? Kasama ko lang siyang kumuha ng supplementary exam last year, yun lang. At saka nasa klase din natin siya. Ang alam ko nasa manga research team siya. Oo, siya ang patron ng mga estudyante mabababa ang grades maliban kay Yamada. Bakit? May nangyari ba kay Otsuka? Yamada, nahalikan mo na ba siya noon? Ha? Aba, syempre hindi, no? Kung ganon, hindi nga ako nagkakamali. Si Meiko Otsuka, isang witch. Ha? Kasi bigla niya ako hinalikan eh. Ah, Pangkaraniwan, naasal yun ng isang witch. At saka hindi kami nagkapalit ng katawan kahit na nahalikan niya ako. Kung ganon, wala palang epekto kung dalawang witch siya maghahalikan? Walang duda na isang ang witchy Otsuka pero... Ano naman ang power niya? Hindi ko alam. Pero ikaw ang pakay niya, Yamada. Kaya gusto kong bumalik sa katawan mo. Hanggat hindi natin alam ang intensyon niya, hindi ko alam kung paano ako makikisalamuha sa kanya at kung paano haharapin gamit ang katawan mo. siguro nga, pero... Paano naman yung exam ko mamaya? Ipasa mo yun ng mag-isa. Hindi maaari! Paalam, Yamada! Habang buhay! Mga buwisit kayo! Ay, kung kailan pa naman matatapos na yung exam ko. Kung isang witch si Otsuka, ano kayang kapangyarihan ng balak niyang gamitin sa akin? Excuse me. Pasensya na kung nagulat kita ng gusto, ha? Sorry. Ibig ko sabihin, nung hinalikan kitang bigla. Alam niya yata na hindi tumalabang kapangyarihan niya sa akin. Siya nga pala, sana huwag kang magugulat sa mga mangyayari sa mga susunod na araw, ha? Ha? Magkasama nating ipasa ang mga supplementary exam. Ano kaya ang ibig niyong sabihin sa magkasama? Ha? Nakakapagtaka. Parang normal lang ang pagsagot nila sa exam. Visit! Hindi ako papasa kapag mababa sa 80 ang nakuha ko. Masyado yata mahirap maabot yun. Mukhang masama rin na nakuha nilang grade. Teka, Otsuka. Bakit? Sabihin mo, ano bang ginawa mo sa akin? Wala! Sabihin mo kung ano ba talaga ang kailangan mo sa akin.
Teka, parang ibang tao ka na. Dun sa nakilala ko, ha? Ha? Kalimutan mo na lang yung nangyari ngayon. Ano ba talaga ang binabalak niya? Teka! Ano bang ginagawa niyo dito? Kami dapat na nagtatanong sa inyo niyan. Ang lakas naman ng loob niyo na unahan kami. Hindi naman. Huwag ka na nga magmaang-maangan dyan! Sigurado ako na nagpunta kayo dito para hanapin yung pangalawang volume ng notebook pero sarado pa ang club room. Oo, alam namin yon. Hindi mabubuksan yun maliban na lang kung tapos na ang extra lessons. Ano? Bukod doon, alam niyo mukhang yung kapalit ng supplementary lesson teacher ang may hawak ng susi. Ibig sabihin, hindi natin mapapasa kamay ang volume 2 ng notebook na yun. Hanggat hindi kami nakakapasa sa mga exam namin, ganun ba? Sa tingin ko, gano'n na nga yun. Kung ganon, edi makipagpalit na lang kayong lahat ng katawan kay Shiraishi at saka Mandaya. Ay nako, alam mo naman na hindi kami pwede maghalikan sa harap ng teacher namin. Huh? Teka. Ngayong nabanggit mo, sabi ni Otsuka magkasama nating ipasa ang mga supplementary exam. Yun kayang biglaan niyang pagsasabi ng ganun, may kinalaman sa kapangyarihang taglay niya? Tingin mo, may ipapasa mong exam kung gagamitin natin ang kapangyarihan ni Otsuka, ganun ba? Yan ang hindi natin alam. Pero mukhang dapat nating subukan yun. Oh, huwag mong sabihin na... Okay. Sige, sa pagkakataong ito, ikaw naman ang hahalik kay Otsuka. Okay lang naman sa akin na kumbinsihin si Otsuka na halikan ako, pero... Yung sabihin niya sa akin na ako na lang ang maligo para sa kanya, ibang usapan na yun! Tapos sabi pa niya, kuskusin ko na maigi ang katawan niya. Teka, nandito ka rin pala, Shiraishi. Bakit nandito si Utagiri? Iisa lang naman ang kwarto natin. Sana inimbita mo man lang ako. Hindi naman masama na maging ganito ka-close ang mga witch, hindi ba? Teka, ano bang problema mo? Wala. Kailangan ko na magbanlaw. Mauna na akong lumabas, ha? Teka, sandali lang! Huwag mo sabihin. Ikaw si Yamada! Hindi! Sumusobra ka na talaga! Anong magagawa ko? Ang hinalikan kasi ni Otsuka ay si Shiraishi na nasa katawan ko! Sabi niya mas madali para sa kanya na pilitin si Otsuka na halikan ako! Ang sama mo talaga! Buisit ka, bastos! Teka, sabi ni Otsuka, hahalikan ka na raw niya. Talaga? Oo. Pagtapos natin magpalit ng katawan, dumiretso ka na sa likod. Oo, sige! Gusto ko sana ito na maging huling beses. Kung wala pa rin mangyayari, baliwalain mo na ang sinabi ko. Oo, sige na. Ngayon magiging malinaw na sa wakas kung ano ang kapangyarihan niya. Nakapagtataka, hinalikan ko si Yamada pero wala naman nangyari eh. Oo, ako rin eh. Ay naku, ano ba talaga ang nangyayari? Teka, diskumpiyado ako eh. Sigurado ka ba na hinalikan mo si Otsuka? Kapahid mo ang pangako mo! Ano ba kayo? Wala ba kayong tiwala sa akin, ha? Baka naman, katulad yan ang kapangyarihan ni Odagiri noon. Unti-unting ume-epekto pagkatapos ng halik. Dahan-dahan lang. Wala pa lang. Mabuting may dudulot ang ginagawa na... mag-iintay na lang ako dito. Ako rin. Ganun din ako. Teka, higaan ko yan na! Di ba babalik ka nga kayo sa kwarto nyo? Sumagot ka! Sumagot ka! Tumigil ka lang, Miyamura. Hindi mo ba naririnig ha? Sumagot ka! Sinabi nang tumigil ka na eh. Sumagot ka! Teka, boses na ba yun, ha? Boses na to! Pwede ba sumagot ka? Si Otsuka! Bakit? Ano bang meron kay Otsuka? Kung ganun, wala siya rito? Sigurado ka bang hindi ka nananaginip? Hindi! Sigurado ko narinig ko ang boses niya! Tandaan mo, pumapasok ng diretso sa utak mo ang boses na to. Ito ang kapangyarihan ko. Ang telepathy! Ano? Telepathy? Kung naririnig mo ako, mag-report ka sa training bukas ng alas 6 ng umaga. Siguraduhin mong pupunta ka sa likod. Huwag kang malalay! Ano ba pinagsasasabi mo dyan? Gets ko na. Ang kapangyarihan ni Otsuka ay telepathy. Pumunta ako gaya ng sinabi mo. Salamat. Buti naman, narinig mo ba ang boses ko? Alam mo kasi... Minamaliit mo ba ako, ha? Trainee Yamada! Ha? Wala kang paggalang, ha? Saludo! Sa salud! Nananadya ka ba ako ng iinis? Natulog ka lang, nakalimutan mo na yung mga sinabi ko sa'yo? Ano bang nangyayari? Bakit nagbabago ang personalidad niya kapag ginagamit niya ang telepathy? Kung gano'n, Yamada, simulan na natin ang training. Sabi na nga ba eh. Gumagana ang kapangyarihan ko sa sino man nahalikan ko. Sa madaling salita, pwede ka magpadala ng mensahe sa akin. Yamada, pwede ka bang tumalikod? Ganito? Oo. Ngayon, isipin mo na nakikita mo ang mukha ko.
Napakaingay, hindi kita maintindihan. Anong ibig sabihin nun? Kailangan mo ng malawak na imahinasyon para magamit mo ng gusto ang kapangyarihang ito. Ngayon, Trainee Yamada, pagmasdan mo muli ang mukha ko. Tingnan mo ng mabuti. Pagigihan mo. Mag-concentrate ka. Gusto mo bang gumugo ang ilong ko sa'yo? Ang hirap mo naman turuan ah. Bakit mo hindi? Hindi ko nga alam! Sinasabi mo ba sa akin na mahina ang imahinasyon ko, ha? Pag alam mo na umayos ka, iwasan mo magkamali! Grabe! Ang hirap naman gamitin ang kapangyarihang ito. Kahit na magawa ko itong minsan, paano ako matutulungan ito na makapasa sa exam? Mukhang nahihirapan kaya ng sumunod, Trainee Yamada. Oh, bakit naririnig ko pati mga boses nyo? Mukhang hindi mo pa natutuklasan kung gaano katindi ang kapangyarihang ito. Oras na mahalikan ka ni Commander Meiko. Pwede mong ibahagi ang kapangyarihang ito sa lahat, basta dadaan ka sa kanya. Ha? Kung ganun, kapag may isa sa atin na nakaisip ng sagot, pwede na tayo magsabihan ng sagot hanggat gusto natin. Oo, tama ka. Talaga? Kung ganun, talaga palang astig ang kapangyarihang ito. Ha? Pero, sino naman na maghahanda ng mga sagot na yun? Hindi pa ba obvious? Manggagaling sa iyong sagot. Ha? Alam mo, hindi mo maluloko mga mata namin. Ang totoo, masipag ka talagang mag-aral, hindi ba? Yamada, tulungan tayo magsikap. Kung ganun, ngayong na-master ko na ang telepathy, kailangan ko na rin maghanda para sa pagsagot sa exam. At ngayon pa kung kailan natin natuklasan ang kapangyarihan ni Otsuka. Huwag na kayong malungkot, mag-isip na lang kayo ng paraan. Dibdib. Ha? Dibdib. 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 Na-master na rin ng Miyamura ang paggamit ng telepathy. Hoy, Miyamura! Ituro mo nga sa akin yung teknik! Kailangan mo lang isipin ang mukha ng gusto mong makausap. Nahihirapan nga ako kasi hindi ko kaya. Pero, hindi mo ba maipapasa yung exam kung makakapag-usap kayo gamit ang telepathy? Ano ka mo? Talaga? Wala na tayong magagawa. Kailangan ko nang ibigay sa ito. Ano to? O sige, simulan natin ang exam para sa araw na ito. Bakit kaya meron si Miyamura ng mga litratong to? Walang litrato na pwedeng itago sa akin. Oh? Ano naman yung tungkol sa litrato, Trainee Yamada? Oh, teka! Nagawa ko na! Ayos! Wala nang oras para magsaya. Okay, simulan natin sa question 1. Consider the line x minus y plus 3 equals Teka, 0. hayaan mo kausapin ko rin siya. Ano ba, tumahimik ka nga? Ang totoo niyan, kapag nadadaanan ko ang mga tanong, sinasagot agad yun ni Shiraishi. Tapos ipapadala sa akin ng Miyamura ang sagot. Naku! Kahit nasa butignan, kulang na ang oras! Ang bakal mo! Bilisan mo na, sabihin mo na sa amin! Otska, handa ka bang itaya ang huling 5 minuto? Ano ibig mo sabihin? Kapag ginawa ko to sa bawat tanong, hindi tayo aabot sa oras. Kukunin ko na muna lahat ng sagot sa tanong. Tapos, ipapadala ko sa inyo sa lahat sa huling 5 minuto. Pero hindi ko sinisiguro na aabot tayo sa oras. Maganda yan. Sige, nagtitiwala kami sa'yo. O, sige! Narito na ang resulta ng mga exam ninyo. Ang galing natin! Tapos tayo lahat! Ayos! Ang galing mo, Private Yamada! Ha? Private? Mukhang nakapasa naman siya kahit papano. Ang ginawa lang naman niya kanina ng daya siya. Huwag mong sabihin yan. Gumamit siya ng kapangyarihan, pero nagawa pa rin niya yun ng isa. Isa yung malaking hakbang para kay Yamada. Hindi ba? Well, basta ang mahalaga, mabubuksan na rin sa wakas ang Supernatural Studies Club Room. Oo, tama ka. Buksan na natin. Oh! Teka! Bakit walang laman? Hindi ito maaari. Hindi ba dapat isang bodega ito? Yan na nga ang sinasabi ko sa inyo. Sabi ko, kung may hinahanap kayo, wala kayong makikita. Teacher! Alam nyo, iba't ibang club na ang gumamit ng lugar na ito, kaya ang lahat ng naiiwan dito ay wala na, itinapon na. Paano na yung 7 volume na notebook? Para namang umaasa talaga tayo nandito yun. Nagbabaka sakali lang tayo. Oo nga, medyo malas lang. Pero nalaman natin ang tungkol kay Otsuka. Ang mahalaga, masayang summer retreat natin. Shiraishi. Oo nga, tama siya. At hindi pa naman nagtatapos ang lahat. Ha? Tapos na ang exam namin eh. Ito ang last day na summer retreat natin. Kaya kailangan sulitin na natin. Mag-enjoy tayo hanggang sa huli. Oo, tama ka. Miyamura, tatanungin kita ng diretso. Sino sa tingin mo ang nag-utos na ipalinis ang kwartong ito? Ang tanging makakagawa lang nito. Teka, ano? Teka lang! Ang presidente lang ang makakagawa nito.
hindi na lang ikaw. Uy, Yamada. Ha? Gusto kong ikaw ang magsindi nito. Hindi, mapanghanip yan! Huwag na lang! Alam mo, Shiraishi, Ano yon? ngayon nakilala ko na si Otsuka. Nakumbinsi ako sa isang bagay. Hindi ka masaya sa mga sitwasyon na kinakaharap mo. At may kakayahan kang makipagpalit ng katawan. Gusto namang tipunin ni Odagiri ang lahat ng kakampi niya para maging student council president. May kakayahan siyang manggayuma. Si Otsuka naman, mahina sa pakikipag-usap sa mga tao. Kaya meron siyang telepathy. Ang kapangyarihan ng mga witch ay nakuha nila dahil hiniling nila ang mga yon. Tama ka. Siguro nga ganun. Kung ganun pala, ano nga kaya ang hiniling ko? Ibig mong sabihin, meron ka ring hiniling? Hindi ko alam. Pero sigurado ako, malalaman ko din yun kapag nakilala ko na ang lahat ng witch. Kaya nga nagpasya ako. Mahanapin silang lahat. Gusto kong malaman kung bakit ito ang kapangyarihan na nakuha ko. Yamada. Ako rin. No? Gusto ko rin na malaman yun. Ha? Teka! Ano ginagawa yung dalawa dito, ha? Balak niyo ba huwag kami isama sa pagsasaya niyo? Hindi ah! Grabe, hanggang sa huli, hindi pa rin kayo nakikipagtulungan, ha? Sinabi mo pa. Kalimutan nyo na yan. Sasabihin ko na lang sa inyo ang magandang balita na sinabi sa akin ni Otsuka. Ano ba yun? Si Yamada ka lang, huwag kang pa-importante. Ang susunod na witch, kilala ko na siya.